Okay, at isimulan na natin ang ating debate mga kapatid. At again, ang ating topic ay patutunayan na si Maria ay ina ng Diyos. Brother Alvin Gitamondok ng Roman Catholic Church. 10 minutes bro, your time start na. Maraming salamat, Rodra, sa ating moderator at sa ating kaibigan at kapatid si Brad Erwin, isang pastor ng Seventh Adventist Church assigned in Pangasinan. Medyo malapit din si Brad Erwin sa akin kasi although we don't know each other personally, pero ang probinsya namin sa dulo ng Bantayan sa Cebu province, malapit lang, isang pambot, mga 2 hours lang ang Masbate. Kaya din si Johnson Amican, kaibigan ko rin yan, taga Masbate. We all also met in Manila. So the Seventh Adventist brothers of ours, malapit talaga sa Katoliko because they love to follow the Ten Commandments na pinawalang kabuluhan na ng mga ibang Kristiyano. So let's go to our topic. Now for 10 minutes, I will prove that Mary, the Blessed Virgin Mary, is literally called Mother of God in the Bible. Kasi, number 1 reason is that she is the mother of Jesus. And in John chapter 2, verse 1, basahin natin dito, tinawag siya na ina ni Jesus. Ganyan lang kasimple, no? Kaya, titingnan natin dito sa Hebrew lexicon ng dictionary, what does Jesus means according to the Hebrew? Sa Juan 2:1, nakasabi dito, at ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Mga Seventh Adventist naniwala naman na Diyos si Jesus, Diyos at tao. One person with 2 natures, both God and man. Even in Hebrew, Yeshua, I have here a Greek lexicon and Hebrew, Yeshua means literally Yahweh saves. No? Yeshua, kaya nga Yeshua kasi yung Shua is kaligtasan. Tapos yung Yah, meaning Yahweh or God, in the Old Testament. So, napakaliman lang dyan. The name of Jesus himself is Yahweh, who saves us from our sins. At yun naman ang sentido na sinasabi sa Lucas, Matthew chapter 1, verse 23. Starting from verse 21. So, Pastor Erwin, dito mga talata parang lumalabas, tinutulan ng Seventh Adventist Church. At tinutulan mo rin. Matthew 1:21-23. At siya ay manganganak ng isang lalaki. Sinong manganganak? Ang ina? Siyempre, si Santa Maria, wala namang iba. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Yun nga, John 2:1, tapos Matthew 1:21. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang makasalanan. Ang salitang niya dito, personal pronoun, him, ibig sabihin dito, yung si Jesus na God who saves, Yahweh who saves. Sa Hebrew dictionary at Hebrew lexicon, wala talagang iba eh. Kasi he's a divine person, not only a human having a human nature. Wala sa human personality, is divine. Tapos sa 23, narito ang dalaga ay magdadalang tao. Wala namang ibang pinag-usapan nito. Ang dalagang magdadalang tao kay Jesus, sa Diyos na naging tao, si Santa Maria, no other. At manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. So Emmanuel kung liliwanagin, sinabi dito ni San Mateo in the Greek, ay sumasa atin ang Diyos. Although walang definition dyan sa Isaiah 7:14 na sumasa atin ang Diyos in the Old Testament. It was also repeated according to the prophet Isaiah, not only in 7:14, but also in Isaiah 8:8-10. So kung tatawagin natin si Santa Maria, Brother Erwin, na Emmanuel, ina ng Emmanuel, ibig sabihin, ina ng Diyos na sumasa atin. Yan ang literal meaning of it. Tawagin natin ina ni Jesus, John 2:1, and many verses in the Bible. So, ibig sabihin, ina ng Diyos na nagligtas sa atin. Ina ng Diyos na sumasa atin, sumasama sa atin. Matthew 1:21, 23, John 2:1.
So wala talagang ibang meaning dyan, Brother Erwin. Kaya nga nagtaka ako for 2,000 years. Tapos majority naman talaga ang Katoliko, no, kahit Orthodox Church. And even Martin Luther, the first reformers in the 15th, 16th century, kahit ang Lutheran Church ngayon, mga Presbyterian, they also believe in this dogma of the Catholic Church. Ito lang mga bagong dumating, mga born again, Seventh Adventist, Jehovah's Witness, at iba pa, na claiming to be Christian churches, they negate this truth in the Bible. Na dito naman letra po letra. Na wala kang mababasa dito na si Maria, ina ng tao lamang na si Jesus o ina ng pagkatao ni Jesus. Wala kang mababasa dyan. Kasi if I challenge later, Pastor Erwin, bantayan mo yan kasi itatanong ko yan sa iyo, hint ko lang sa iyo, saan mababasa na si Santa Maria, ina lang ng pagkatao ni Jesus o ina lang ng tao na si Jesus, hindi kasamang pagka-Diyos o ang Diyos sa si Jesus, divine person. Wala kang mababasang talata eh. Pero kung pagtatanong ka kung saan mababasa, ang daming talata. Matthew 1:21-23, John 2:1, etc. Tapos Luke chapter 1, verse 43. Itong ginagamit ng Council of Chalcedon, Council of Ephesus, nung may mga controversy about the divinity of Christ and His humanity. Luke 1:43, the words of the Holy Spirit Himself. No? Lucas 1:43, to Saint Elizabeth, isang santa na pinsan ni Santa Maria na buo. Tapos kama, verse 68, walang iba to. At ano nangyari sa akin? Sabi ni Santa Isabel na puno ng Holy Spirit, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Mga Hudyo sila nag-usap. Ang Panginoon sa Hudyo isa lang. Oh, Adonai in Hebrew. Meron din akong Hebrew lexicon nito. Panginoon, Adonai, Lord. Walang iba. So may ina palang Panginoong Diyos. Sino tong Panginoon dito? Ang Diyos sa Panginoon, walang iba. Purihin ang Panginoon, verse 68 sa baba, ang Diyos ng Israel. So kung idikit mo itong Biblia, kasi hindi naman talaga itong mga talata separated eh. This is one message of God. This is one word of God. Ang tao lang naglagay dito ng chapter and verse, palang lumabas separated. Pero originally, this is not separated, meaning verse 43 can connect with any verse of Luke, which does not contradict. Halimbawa, Lucas 1:23, i-connect mo kahit kay Juan eh, Juan 2:1, Mateo 1:21-23. Walang contradiction yan, magkaisa yan. Ilalo pa dito kung i-connect mo sa Luke 1:43, isang chapter lang, verse 68, purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel sapagkat kanyang dinalaw. Jesus to eh. Ang Diyos na anak. Ang nawala naman ng Seventh Adventist, ang Diyos anak si Kristo, second person of the Blessed Trinity. At tinubos ang kanyang bayan. Hindi naman to ang Diyos Ama tinutukoy dito. So Mary is not the mother of God the Father. Hindi rin ang Holy Spirit tinutukoy dito na dinalaw at tinubos ang kanyang bayan kasi hindi naman ang Holy Spirit. Ang Espiritu Santo naging tao para tubusin tayo at iligtas. So, what does it mean? Ang Panginoon si Kristo, naniniwalang Seventh Adventist na true God and true man. Luke 1:43, 68. So, Pastor Erwin at mga Seventh Adventist, tinatawagan ko kayo, kahit man lang dito, just secretly affirm this doctrine. No? Imbis na tutulan nyo as an Adventist, respect the Mother of God. Na instead na we will attack the Mother of God, the title of Mary, tapos atakihin natin simbang Katoliko ukol dito sa isang punto ng doktrina ng simbahan, pwede natin i-consider with all humility na nandyan naman pala sa Biblia sa Katoliko. Huwag na lang natin dyan banatan si Mama Mary kasi nanay yan ni Jesus eh. For example, Brother Erwin, if granting nagkamali ang Seventh Adventist, imagine kalaking blasphemy yan sa ina ng Diyos ni Jesus. So anong mangyayari sa mga Seventh Adventist granting na tama kaming Katoliko? Pero granting parehas tayo, mali ang Katoliko, it does not matter eh. Oh. Pero ang sa Biblia, the biblical revelation shows the verses that I have shared to you,
that Mary is literally mother of God, not mother of the man Jesus. Wala kang mababasa, Mary is mother of man Jesus only. Ay dapat only kasi divine person siya eh. So, Brother Erwin, you're in pain of mortal sin and heresy, any non-Catholic who affirms na pinalam na namin ng katotohanan tungkol sa dogma ni Mama Mary na she's Mother of God, and you continue to resist, then you will be subject to a state of mortal sin. Anytime you die, itong dogma na to ng Simbang Katoliko na inaatake niyo or tinututulan would lead you to hell. Galatia 1:6-9. Kahit sino man na magtuturo ng ebanghelyo na iba sa aming tinuturo na ebanghelyo, siya ay matakwil. He will be accursed. No, anathema sit. Galatia 1:6-9. Kaya yung tinutulan mo dyan, 2:1, daming talata, Luke 1:43-68, 69, tapos Matthew 1:21-23, at many verses in the Bible, hindi ko na lang ubusin kasi 10 minutes lang naman tayo. So hanggang dito lang, Brother Rush. Good evening sa lahat. God bless. I'm ready for the cross-examination 7 minutes by Pastor Erwin ng Seventh Adventist Church. Okay. Brother Rush? So, dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. 7 minutes. Your time start now, Bro Erwin. Na-mute si Pastor Erwin. Makikita dito yung... Ito po yung aking una pong tanong kay Sir Alvin Gitamundo. Yun po bang theology at terminology na si Maria ay ina ng Diyos, yan po ba ay galing at turo ni Kristo? Yes or no? Yes po. No, although it is used by the council fathers like Ephesus, Chalcedon, even the Council of Nicaea, quoted these verses, yung mga church fathers sa mga Katoliko, Matthew 1:23, Lucas 1:43, John 2:1. Kasi very simple, Pastor Erwin, ang mga talata. Very understandable. Next question po. Sabi niyo, galing po kay Kristo. Saang talata po sa Biblia na sinabi po ni Kristo, itinuro po niya na si Maria ay ina ng Diyos? Yes. O ina ng Diyos. Saan po? Yes, tinuro niya kasi sabi niya, lahat ng sinasabi ng mga propeta nakaukol sa akin. Lucas 24:44-47. Kaya sinabi ni propeta Isaiah sa Isaiah 7:14, 8:10 na kinote ni San Mateo 1:21-23, Emmanuel, ang ina ng Emmanuel, ina ng Diyos na sumasa atin. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection natin negative. Ang tanong ko po kasi kay kay Sir Alvin po ay kung yun po ba ay ginamit at itinuro ni Kristo. At tinanong ko po kung saang talata po yun. Okay, so... Yun pong terminology na si Maria ay ina ng Diyos. Opo. Okay, so... Saan po sa Biblia sinabi po yun ni So, Kristo? nag-object ka, bro. Una, binanggit mo yung unang tanong mo plus itong ngayon, no? So, a counter objection, Brother Alvin, meron ba? Yes, Brother Rush, moderator, simple lang ang counter objection ko. I quoted, sabi ni Kristo, ako ang katuparan ng sinabi ni Propeta Isaiah at lahat ng mga propeta. Wala namang ibang tema dito mga propeta. So yung Matthew 1:21-23, ukulin po Kristo. Okay, yung okay. dalaga niya sa Emmanuel, ina ng Diyos. Okay. So, ganito yung decision natin dyan. Una-una, yung tanong, for example, kung yung follow-up question doon, kung anong talata bang. O, ang importante lang sa akin dito, Brother Erwin, yung nagbibigay naman siya ng talata ba? Yes. Whether that is tama para sa'yo or mali, sa moderator, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer ha. So, since naputol doon si Brother Erwin bro, meron siyang binabanggit na Mateo, bro. Proceed ka lang, Brother Alvin, again. Sasagot. Yes. Sinabi dito sa Luke 24:44,
At sinabi nito sa kanila, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa sa inyo, na kailangan matupad ng lahat ng mga bagay na nga susulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Kaya sinabi sa Mateo 1:23, ina si Maria ng Emmanuel, ina ng Diyos na sumasa atin. Next question. Okay po. So, ang aking pong next question, meron po bang word for word na si Kristo'y sinabi o tinuro niya sa mga alagad o sa mga tao na si Maria ay ina ng Diyos? Yes po. Sabi dito, Jesus was the Word of God. John 1:1. In the beginning was the Word was God, and the Word was God. So sinabi ng salita dito sa Biblia, mga salita ito yung ni Kristo. Kaya pag sinabi, ina ng Emmanuel, dalaga ng anak kay Emmanuel, nanay siya ng Emmanuel, Diyos sumasama sa atin, si Maria. Sabi ni Jesus. Objection, Mr. Moderator. Okay, again, objection. Negative? Objection Ang tanong ko po, ang akin pong objection, Mr. Moderator, ay kung meron po bang word for word na itinuro si Kristo na si Maria ay ina ng Diyos. Yung word for word po na terminology na si Maria ay ina ng Diyos or Theotokos. Okay. So, meron po bang ganun? So, ang objection niyo mo dito ay yung tanong inulit mo plus meron kang diniinan na yung word for word ang hinahanap mo. Brother Alvin, meron ka bang counter-objection doon? Counter-objection, Badras, kasi sinabi ko, ang lahat na sinabi ng Diyos dito sa Biblia, salita din ni Kristo kasi He is the Word of God, John 1:1. Okay. So, base dyan na premise, ang Matthew 1:23, letra po letra. Okay, so ganito. Ang tanong kasi kung meron ba, ang nadinig ko, sabi ni Brother Alvin is meron. Ngayon, nagpapaliwanag siya doon bro ng 20 seconds. Again, kahit para sa'yo bro, mali yun, kaya nga nagde-debate kayo or tama yon sa moderator, valid answer talaga yan. At as long as sumasagot naman doon sa hinahanap mo na meron ba ha, so sagot niya meron. 20 seconds again dahil naputol ka doon. Alvin. Maraming salamat, moderator at Pastor Erwin. Luke 1:43, the Holy Spirit word to Saint Elizabeth, Saint Isabel said, Who am I that the mother of my Lord come to me? The Lord there is Lord God. Luke 1:68. Salita yun ni Kristo. Hindi lang sa Espiritu Santo. Ang salita ng Ama is the word of Jesus, the word of the Holy Spirit. Dapat sa palatayaan nyo, tulad naming Katoliko, we're humble enough to accept. Okay, next question po. So, bagaman wala pong naibigay na word for word na sinabi ni Kristo na si Maria ay ina ng Diyos, ang tanong ko po ay doon sa sinabi po ninyo sa John 1:1. Mababasa natin doon na sa pasimula si Jesus ay Diyos talaga kasama ng Diyos Ama. So kung si Maria ay ina ng Diyos, nandoon na ba si Maria doon sa pasimula? Sagot, sa isip ng Diyos before the incarnation, yes, Mary is already, siya na ang tinutukoy na mayroon talagang ina. Isaiah 7:14 pa lang, sinasabi na may ina ng Emmanuel eh. Sino yun? Si Maria. Wala pa si Maria doon, wala pa si Jesus. O sinong katuparan? Si Mama Mary, Matthew 1:23. Salita ni Kristo, salita ng Holy Spirit, salita ng Ama. Huwag mo pupulan, Brad Erwin. Ulitin ko lang po. Doon ho ba sa John 1:1 na ginamit po ninyo na nagsasabi po doon na meron ng pre-human existence si Jesus Christ as God. Doon po ba sa John 1:1 si Maria po ba ay existed na ba si Maria doon sa pasimula? Sagot. Na tutukoy po niya. Sagot ko na, Pastor Erwin. Please listen, Pastor Erwin. In the mind of God, naisip na ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, kasi maging tao ang anak, na mayroon talagang Mama Mary, although Mama Mary is not yet born. Nasa isip ng Diyos. So ngayon, naging tao na siya, hindi natuloy talaga. May ina ng Diyos, Emmanuel, 1:23 ng Mateo, Luke 1:43.
Sabi yan ni Kristo ha, yung Luke 1:43, Matthew 23, salita yan ni Kristo. Okay, next question po. Sabi niyo po si Mama Mary ay not yet born. Ano po? Yes. Sinabi po ninyo. Ang tanong ko po, paano maging ina ni Kristo na Diyos na nandoon na nung pasimula? Paano magiging ina si Maria kung hindi pa siya naisilang, kung hindi pa siya naipanganak? Very simple. Opo. Sagot, Pastor, very simple. Isaiah 7:14, in the mind of God, in the prophecy of God, nandiyan na si Mama Mary, although hindi pa existent. Pag John 1:1:14, naging tao ng Diyos, ayun, nakatuparan na. Di lalo na naging nanay si Maria. Hindi pa nga naging tao si Mama Mary, Mother of God na in the mind of God with consent of God the Father and the Holy Spirit. Ganyan kami kahambol sa Biblia. Okay, next question po. Okay. Ang next question po, saan po naging ina si Maria? Sa pagka-Diyos po ba ni Kristo o sa pagiging tao ni Kristo? Hindi, wala pong mababasa nga ina ng tao lang. Wala kang mababasa dyan, Pastor In. Pag may babasa ka ngayon na ina lang ng tao, si Kristo lang ng tao, talo ako. I will finish this debate agad. I will tell Bedrasha, surrender na ako. Ang mababasa mo, Matthew 9:23, Luke 1:43, John 2:1, ina talaga ni Jesus, ina ng Diyos na nagligtas sa atin. Ulitin ko lang po, Mr. Rodrigo. Saan po naging ina si Maria kay Kristo? Doon po ba sa pagka-Diyos ni Kristo o sa pagiging tao ni Jesus? Ang ginagamit ng Biblia, hindi pagka-Diyos sa letra po letra, ina ng Panginoong Diyos, Luke 1:43, 68. Ina ng Emmanuel na Diyos ang sumasa sa atin. Kaya yung Theotokos, ginamit ng Council Fathers from Matthew 1:23. L meaning in the Greek Theos, tapos nanganak, Tokos. Yun. Okay, next question po. Last question ko po ay, sumasang-ayon po ba kayo na ang theology na Theotokos or ina ng Diyos at yung terminology po na yan ay nagsimula po at nabuo sa konsilyo ng Efeso noong 431 AD. Kumbaga na-declared siya as dogma sa church sa pangunguna po ni Emperor Titus II at ni Cyril ng Alexandria. Yes, as formally defined, Mother of God Theotokos sa council para sa buong mundo kasi may debatehan, may kontrobersya, ginamit ng konsilyo sa Efeso. Pero based on Matthew 1:23. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa ating negative presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Zach Jacob Resort ng Bantay Pinto. Sabi niya, nako, si Gita Mundok palang kalaban. Lulugawin niya ang Biblia niyan. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, ang anak ni Maria. Ang anak Maria ay anak ng tao, ang sanggol na pinananahan ng espiritu ng salita. Ang ginagamit kasi ninyong batayan dyan ay ang mata at hindi ang unawa. Shoutout din kay John Del, yung hindi nakipantay, hindi yun sa kapangyarihan kundi sa pagsakop sa kalooban ng Ama, dahil ang anak naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Shoutout din kay Robert at Tiope, sablay na sablay talaga ang Katoliko. Noong siya ay nagkatawang tao, hindi na siya kapantay ng Diyos. Nasa kalagayang tao na yun ang ginala ni Maria, hindi ang Diyos. Shoutout kay Ria Cheng, watching daw siya. Kay Ron Fernando, is it eternal Mother of God? Shoutout kay Ray J. Trabo, good evening everyone. Go Brad Alvin, Gita Mundo. Shoutout kay Sister Grace Barrios, good luck both warriors, sabi niya. At si Emmy Alfonso, shoutout din sa kanya. At si Brother Yoel Celebran, medyo tagilid si Alvin nito. Nauna na si Maria kaysa Diyos sa Juan 1:1 daw. At shoutout kay Reggie de la Cruz. So dako tayo sa negative mga kapatid. Brother Erwin, 10 minutes. Your time start now.
Okay, so magandang gabi mga kaibigan, mga minamahal na mga tagapanood at sa ating moderator, Brother Rasha, magandang gabi po at sa ating katunggali, si Brother Alvin Gitamundo. At ako po ay nasa negative side, aking pong tututulan ang tema na si Maria ay ina ng Diyos. Pero bago po yan mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kinakailangan pong maging biblical and foundational tayo. Ano po? Kaya sabi nga ng unang Juan 4:1, ganito po ang sabi, huwag ninyong paniwalaan ng bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y galing sa Diyos. Ano po? So, bagaman very charismatic ang presentation ng ating pong kaibigan, pero sabi po ng Biblia ni Apostol Juan, huwag nating basta-basta paniwalaan without full, hindi natin na-research ng maayos, ano po, at hindi natin napag-aralan ng maayos. Sabi nga, subukin ninyo ang mga espiritu kung talagang galing yung katuroang iyan, galing huba sa Diyos. Ano po? Sabi ni Kristo, sa John chapter 7 verse 17, kung ang sinuman ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala siya sa aral. Ano? Kung siya ba'y nagsasalita, o kung ito ba'y galing sa Diyos, or kung siya ay nagsasalita sa kanyang sarili. Kaya dalawa lamang po ang magiging patutunguhan po nito mga kapatid, mga kaibigan, kung si Brother Gitamundo Huba ay nagsasabi ng katotohanan, kung yung doktrina po patungkol si Maria ay ina ng Diyos, kung iyan ba'y galing sa Diyos o galing sa kanyang sariling haka-haka o galing sa kanyang sariling unawa ng kanyang iglesia. O ako na tumututol sa kanyang stand na si Maria po ay ina ng Diyos. Ayan. So, unang tindig ko mga kaibigan, unang punto, ako po ay against sa turo na si Maria ay ina ho ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang theology at terminology, yung Theotokos, or si Maria ay ina ng Diyos, kailanman po hindi ginamit ng Biblia at kailanman hindi ito itinuro ni Jesus. Kaya nga, tinanong natin sa kanina kung ito ba itinuro ni Jesus, meron bang sinabi si Jesus word for word at itinuro sa mga alagad at sa mga tao na si Maria ay ina ng Diyos? Napakalayo po ng kanyang sagot. Pero bagaman malayo ang kanyang sagot, I appreciated those answers, mga minamahal na mga kapatid. So yung terminology at theology, yung pagtuturo na si Maria ay ina ng Diyos, ito po ay very deceptive na teaching mula po sa Roman Catholic Church. Ano po? Sapagkat kailanman ang tao ay hindi po pwede maging ina ng Diyos. Logically speaking, ang tao meron siyang origin, meron siyang existence, meron siyang, limited lang yung buhay niya. Meron siyang pinagmulan. Ang Diyos walang hanggan, ang tao po ay merong pinagmulan, meron siyang meron siyang origin na tinatawag. Kaya nga po, tinanong natin siya doon sa John 1:13 o John 1:1, tinanong natin siya kanina kung nandoon na ba si Maria doon sa John 1:1 na yon. Sabi niya, nandoon na, pero sa isipan pala ng Diyos. Hindi naman po natin pinag-uusapan kung si Maria ay nasa isipan ng Diyos. Ang tinatanong ko po doon, kung nandoon na ba si Maria, kasi ang turo ninyo, si Maria ay ina ng Diyos. Pero kayo na rin po mismo po ang nagsabi, kayo na rin po mismo ang nagamin na si Maria ay hindi pa buhay, hindi pa siya not yet been born. Doon po sa John 1:1. Sa makatuwid, kung si Jesus Christ ay existed na, meron na siyang pre-human existence. Doon sa John 1:1, sa pasimula. Sa makatuwid, hindi siya pwedeng maging ina ng Diyos.
Paano maging ina ng Diyos? Kaya gusto ko po itong sagutin ni mamaya ni Brother Gitamundo. Paano maging ina ng Diyos si Maria, gayong hindi pa siya existed doon sa pasimulang tinutukoy ng John 1:1, na kung saan, on the other hand, si Jesus Christ ay fully existed na as deity, as God. So, paano ngayon? So, magkakaroon ngayon ng kontrahan yan. Pangalawa po, hindi itinuturo at binanggit ng Biblia na si Maria ay ina ng Diyos. Wala pong ganong talata sa Biblia. Wala pong ganong, kumbaga, terminology na ginamit ang mga apostol, si Kristo. Kung hindi galing yan sa mga apostol at kay Kristo, saan galing yan? Sa makatuwid, si Brother Gitamundo at ang Roman Catholic Church teaching ay hindi ho galing sa Biblia. Kaya nga sabi ni Kristo, makikilala daw natin yung taong gumagawa ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aral, kung ito ba'y galing sa Diyos or si Brother Gitamundok ay nagsasabi sa kanyang sarili. Sabi ni Apostol Juan, huwag natin basta-basta paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin natin. So, nakita po natin dito sa ikalawang punto ko po, mga minamahal na mga kapatid, na hindi po kailanman ginamit sa Biblia. Very unbiblical po at unethical na sabihin na si Maria ay ina ng Diyos. Tinanong din po natin si Brother Gitamundok po kanina kung saan po ba naging ina si Maria, sa pagka-Diyos po ba ni Kristo o sa pagiging tao ni Jesus. Maliwanag po yung kanyang mga talatang binigay sa po ba yun? Sa Matthew 1:21, John 2 verse 1, Luke 4:32. Ito po ay tumutukoy sa, ang konteksto po niyan, yun po ay tumutukoy sa pagiging tao ni Hesus Kristo, hindi sa kanyang pagiging Diyos. Kaya mali po ang pagkaunawa ng ating katunggali, sapagkat ang konteksto po ng mga talata ay hindi po tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo, sa pagiging ina ni Maria sa Diyos. Kundi ito po ay tumutukoy sa pagiging ina ni Maria kay Jesus sa kanyang pagkatao. So, hindi po sa pagka-Diyos. So, ikatlong punto, yung katuruan na si Maria ay ina ng Diyos, ito po ay very dangerous, very deceptive, sapagkat ito ay maghahatid sa tao sa maling paniniwala kay Maria. Ang Biblia po nagtuturo ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Kaya nga po, ang paniniwala po namin kay Maria, hindi siya ina ng Diyos. Siya ay instrumento na ginamit ng Diyos para magkatawang tao, maging tao. Ang Kristo na siyang hinula sa Biblia na siyang tagapagligtas. Ano po? Yun po yung paniniwala, yun po yung biblical and foundational truth na itinuturo ng Biblia. Kailanman walang mga apostol o kahit si Kristo, hindi niya sinabi na tawagin ninyo si Maria bilang ina ng Diyos. Ano po? So walang ganon. Kaya nga po, itong aral na ito, naghahatid ito sa tao sa maling paniniwala kay Maria. Bakit? Sang-ayon sa katuruan ng mga Katoliko at sa pananampalataya ng ating kaibigan na katunggali, ito'y naghahatid sa atin sa maling pagtingin kay Maria. Gaya ho ng kanilang ginagawa, yung kanilang sobrang veneration of Mary. Halos ipinapantay na nila si Maria sa Diyos. Bakit? Sapagkat tinatawag nilang ina ng Diyos si Maria. That is kalapastangan at blasphemy po sang-ayon sa Biblia. Pangalawa, yung tinatawag nila si Mary na Queen of Heaven. Kaya ina ng Diyos si Maria sapagkat siya ay reyna ng kalangitan. Pero kung ating titingnan ang Biblia, ang reyna ng kalangitan, ito po ay tumutukoy po sa mga Diyos-Diyosan po ng mga tao, hindi kay Maria. Ano po? Pangalawa, yung intercession of Mary. Ang kanilang paniniwala, si Mary ay ina ng Diyos sapagkat siya ay mayroong kapangyarihan na mag-intercede o maging mediator sa Diyos at sa tao. That is a false kumbaga teaching. Yan po ay heresy
kung ating babasihan at pagbabatayan ng Biblia. Yan po ay sumasalungat sa mismong konsepto ng pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay kontra sa unang Timoteo 2:5 na si Kristo lamang ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So, tapos na po ba? Okay. 1 minute po. Ayan. So, yan po ang aking pong tatlong tindig na kailan una, ang theology at terminology hindi ginamit ni Kristo o ginamit ng mga alagad. Pangalawa, hindi ito kailanman binanggit ng Biblia na si Maria ay ina ng Diyos. Pangatlo, ito'y delikado at very deceptive sapagkat ito'y naghahatid sa turo sa mga tao sa maling paniniwala at pagtingin ho kay Maria. Sa amin pong mga Adventist, ang paniniwala namin kay Maria, siya po'y tao at hindi Diyos. Siya po'y ina ni Jesus sa katauhang likas ni Jesus. Kaya nga, kung ating pagbabasihan ang Biblia, ayon sa mga salita ni Pablo sa second Philippians chapter 2 7, si Kristo po'y naging tao at nasumpungan sa pagiging tao. Yes po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative na presentation. So dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Your time start now. First question, Pastor Erwin ng Seventh Adventist Church. Saan mo letra po letra nabasa sa Biblia na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos na si Jesus? Merong talata dyan, letra po letra, si Santa Maria hindi ina ng Diyos na si Jesus. Letra po letra. May talata ka o wala? Kung wala, sabihin mo. Wala po tayong mababasa. Ito po yung aking sagot po. Wala po tayong mababasa na verbatimly, word for word, na sinasabi na si Maria ay hindi ina ng Diyos. At wala din po tayong mabasa sa Biblia na sinasabi si Maria ay ina ng Diyos. Sa makatuwid, yung inyo pong ibinigay na mga talata sa 121 ng Matthew at doon pa sa isa, yun po ay tumutukoy sa konteksto na si Maria ay ipinanganak niya si Jesus sa pagiging tao. Question, Pastor Erwin. Next question na. So, as a premise mo na moderator, thank you, Pastor Erwin, umamin ka, walang mababasa letra po letra na si Maria hindi ina ng Diyos na si Jesus. Sunod na tanong ko sa iyo, saan mo mababasa sa Biblia yung sinasabi mo kanina, sa bibig mo talaga, na naka-record dito, na si Maria ay inalang ng pagkatao ni Jesus. Inalang ng pagkatao ni Jesus. Han yun letra po letra. Kung wala, sabihin mo honestly, wala, Brad Alvin. Tapos explain. Meron po akong maibibigay po sa inyong mga talata. Yun pong mga talatang ibinigay po ninyo sa John 2 verse 1, sa Matthew 1 verse 121. Yun po ay konteksto na si Maria na tao, ipinanganak niya si Kristo bilang tao, hindi sa pagiging Diyos. Objection mo na. Unahin natin si Alvin, bro. Anong objection? Ang objection ko, moderator, Brad Rasha, kasi nung unang tanong ko, letra po letra, inamin niya wala. Tapos ngayon naman, letra po letra pa rin, na si Maria, ina lang. Sabi yan na kanya ha, ina lang ng pagkatao ni Jesus, una tao na si Jesus. Sinabi niya, meron daw, wala naman pala, Brad Rash. Okay, so hindi niya again, nag-object ka dahil doon sa letra po pag-explain letra. niya at sa letra por letra. Bro, negative, meron ka bang counter-objection doon? Counter-objection po, Mr. Moderator, ay valid po yung aking sagot sapagkat ibinigay ko po sa kanya yung kanyang mismong sariling talata, yung konteksto po noon, si Maria ay hindi po, po ina ng Diyos kundi ina sa pagiging tao ni Jesus. Yun po mismo kanyang talata. Kaya nga po. Okay, wait. Okay na yan. So ganito, ang tanong kasi is meron ba? Ngayon, sumagot naman na meron daw. Pero doon sa pagpapaliwanag, Bro Alvin, kahit pa para sa iyo ay tama yan or mali, tagang tuloy-tuloy yan. Brother Erwin, since naputol ka doon sa meron, doon sa tanong ni Brother Alvin na yung talata letra por letra, proceed ka, bro. Lalo po.
Bro Medyo Erwin. choppy po kasi. Proceed ka bro sa sagot. Ano po yung concern, sir? Sagot ka bro, 20 seconds dun sa sinabi mong meron. Sagot ka ulit bro. Ay, Naririnig niyo po ako? bro Alvin, pwede pa-off mo na yun ang camera bro. Tulungan natin si ano. Paki-on mo na yung Sure, brother. Tapos doon ka lang mag-on bro Alvin pag mag-present ka. So again, ang hatol ko dito brother Erwin is tama, sumagot ka naman dito, no problem sa side mo. Kaya ang sagot mo ay meron. Kinukuha ko yan as a valid answer. Bro Erwin, proceed ka ulit sa sagot mo na meron. Opo. Yung pong tanong po niya kanina kung si si Maria Huba, mayroon bang okay lang po ba? Pakiulit lang po ng tanong para maklaro po sa lahat. Okay. Medyo nakalimutan Bro ko rin. Alvin, paulit bro. Yes, I will repeat, Pastor Erwin. Listen well. Simple lang tanong ko. Mababasa mo ba sa Biblia, anong talata, chapter and verse, letra po letra, yung sinasabi mo sa bibig mo na si Santa Maria, inalang ng pagkatao ni Jesus. Inalang ng pagkatao ni Jesus. Letra po letra, anong chapter and verse? Kung wala, aminin mo wala, letra po letra. Tulad ng sinabi mo kanina, wala. Sid, sa sagot. Okay, ito po yung aking sagot po. Maraming salamat po sa tanong, Sir Alvin. Wala ho tayong verbatim na mababasa, pero yung essence nung inyo pong tanong ay nasa Biblia at yun po mismo yung inyong talatang binigay, yung Matthew 1:21, John 2 verse 1. Yun po ay tumutukoy sa konteksto na si Maria ay ipinanganak niya si Jesus hindi bilang Diyos kundi bilang tao. Sa makatuwid, si Maria ay hindi ina ng Diyos kundi Next ina question. sa pagkatao ni Jesus Christ. Next Yun po yung question, aking Pastor Erwin. My third question is this. Very simple again, and categorical. Kahit mabasa mo sa Mateo 23 nga nadalang tao si Santa Maria sa Emmanuel, Diyos sa kasama natin, walang mababasa na nasa tao lang siya, nanay lang, no? Walang salitang lang. Ipipilit mo pa rin ang ganyang kasinungalingan laban sa Biblia, letra po letra, ipipilit mo pa rin ang ganyang kasinungalingan to deceive us. Yes or no? Sagot. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Medyo ano po kasi yung kumbaga ad hominem po kasi yung sabi kasinungalingan. Hindi po ako nagsasalita ng kasinungalingan po. Okay. I'm just basing your question po. Yun Okay, po yung okay, aking pong sagot. Pinabase ko po sa inyong pong. Okay, so Okay, bro. Magandang pakinggan na. Tawagin mo po akong okay na bro. Okay na bro. So ganito, ang objection dito yung word daw na kasinungalingan, ad hom daw yun. Brother Alvin, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Yes, Mr. Moderator, Barash, I have a counter objection. Simple lang. Kasi walang letra po letra mababasa doon. Si Maria, ina lang ng tao. Tao lang na si Jesus. Walang mababasa sa talata ko. Pabor sa akin mababasa Emmanuel. Diyos na nagligtas sa atin. Mababasa letra po letra. So ang tanong ko is valid. Ipipilit mo ba ang kamalian na walang mababasa dyan sa Biblia? Ipipilit mo pa rin yung sinasabi mo na hindi ina ng Diyos, kundi ina lang ng pagkatao. Yes or no? Okay, so ito yung hatol ko dyan sa word na kasinungalingan or sinungaling. Sa rules ko kasi, hanggang doon lang talaga ako sa pagmumuraba. Pero labas doon, gaya ng sinasabi ko dyan lagi sa debate, gaya ng nagsisinungaling ka or hindi ka nag-aral, pwede pa yan sa akin mga kapatid. So yung word pa lang, okay yun sa akin. However, meron naman tayong 10 seconds, Brother Erwin. Pwede mo siyang sagutin na magpaliwanag ka lang agad, not directly doon sa... Nasagutin po, Mr. Moderator, po yung ganyang tanong para malinawan po si Brother. Okay. So, bro, sagot ko po, Mr. Moderator. Ang sagot ko po, Mr. Moderator, yes po, wala ko talagang verbatimly, word for word na sinasabi na si Maria ay ina lang sa pagkatao ni Jesus. Walang ganon. Kagaya ng
konsepto ng tema na si Maria ay ina ng Diyos. Wala din namang ganong mababasa eh. Pero doon sa konteksto po sa ng John 2 verse 1 at saka sa Mateo na kanyang ginamit, yun po ay tumutukoy sa konteksto na si Maria ay ipinanganak niya si Jesus Christ sa pagkatao. Next question. Kaya nga si Jesus Christ. Next question. Sige po. Next question. Ang panindigan mo, sa premise mo na, Pastor Erwin, Brad Gracia, ang panindigan mo, Pastor Erwin, at mga Seventh Adventist at maraming protestante, na si Maria, Santa Maria, ina lang ng pagkatao ng Jesus. So ang tanong ko sa iyo, ibig sabihin ba hindi pala Diyos si Jesus, tao lang tulad kayo ng Iglesia ni Cristo? Hindi pala Diyos o divine person si Cristo, kundi tao lang. Kasi tao lang ang inanak ni Santa Maria, hindi ang Diyos sa si Cristo. Yes or no? Tao lang. Hindi Diyos, yes or no? No. Proceed. Ang aming pong basis sa pagiging Diyos ni Cristo ay hindi po basis sa kung siya ba'y ipinanganak ni Maria. Hindi po kagaya ng Catholic teaching. Hindi po. Ang basis po ng pagiging Diyos ni Cristo sapagkat siya ay nandoon na ng pasimula. Si Maria, hindi wala pa po doon. Siya ay malalalang. Si Maria ay nilalang. So, hindi pwedeng maging ina ng Diyos si Maria. Sunod na po, Pastor Erwin. Kasi sabi mo no. So ang sunod ko follow up sa iyo kasi sabi mo no. So ibig sabihin Diyos si Kristo sa iyo, Hesus Kristo sa Seventh Adventist. So ang tanong ko sa iyo, di inaman siya ni Jesus na sabi mo Diyos, hindi lang tao. So tanggapin mo na ngayon na ilan talaga ng Diyos, hindi lang tao si Jesus. Yes or no? Sagot. No po. Hindi ko po tatanggapin na si Maria ay ina ng Diyos sapagkat ang pagiging Diyos ni Kristo ay hindi ho nakabase kung siya ba ipinanganak ni Maria. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay nabase po sa kanyang kalikasan bilang Diyos at bilang manlalalang. Yan po yung basis ng pagiging Diyos ni Kristo. Si Maria tao, hindi Diyos. Si Maria ay created being. Si Kristo ay hindi created being. So hindi po bigyan ng Diyos. Next question na. Saan ba si Kristo na Diyos nang naging tao siya sa tiyan ni Santa Maria? Hindi pa siya lumabas. Binuntis pa na 9 months. Saan yung Diyos na si Kristo? Di ba nasa loob sa tiyan ni Mama Mary? Nasa loob o nasa labas? Ang Diyos na si Kristo. Saan? Labas o loob? Ang Diyos na si Kristo, naging tao siya sa tiyan ni Mama Mary by the Holy Spirit. Matthew 1:18-20. Saan? Sa labas, sa loob? Sagot. Isagot? Ang aking pong sagot po sa tanong ay sa pagka-Diyos po ni Kristo, hindi po siya ipinanganak ho ni Maria sa pagka-Diyos, kundi Objection, time stop mo na. Objection mo na, Brother Erwin. Objection mo na, bro. Unahin natin ha. May counter objection ka lagi dito, tapos sa hatol ako. Bro Alvin, anong objection natin? Ang objection ko, Mr. Monitor Badras, nakapakasimple nga payak, Brad Erwin, na pipilian mo dalawa lang. Na naging tao ang Diyos na si Kristo sa tiyan, second divine person, God the Son, sa tiyan ni Mama Mary. Saan ang Diyos na si Kristo? Sa loob ng tiyan ni Mama Mary o sa labas? Dalawa lang pagpipilian, walang tatlo. Oh, okay, loob so, lang. Okay na, bro Alvin. So, wait lang bro ha. So ina-analyze ko muna yung objection dito. Ang objection dito, yung pagpipilian sa loob ba daw or sa labas, yung doon sa tinatanong pinipili. Brother Erwin, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili? Wala na po akong counter objection. Sasagutin ko na po yun, so, Mr. Moderator. Ano muna yung pinipili mo? Doon po sa categorical, yes pa. Ang aking pong sagot po ay yun pong binuntis, yun pong ipinagbubuntis sa Espiritu ay bro, wait lang bro. Yun po si Jesus Christ bro, wait lang bro. Pagkatao. Kaya wait lang bro, wait lang bro. Kasi ganito bro. Nasa objection kasi to bro, tapos naka-time stop pa to. Kaya ako gusto kong malaman muna kasi yung since sasagot ka naman sa categorical, yung ang una talagang lalabas sa bibig mo yung loob or labas. Ngayon, pag hindi ka makapili doon, pwede ka magpaliwanag agad pero 10 seconds lang yan ha. So, sige, pipili ka bro. Moderator. Bro, ano ulit?
10 seconds na lang po ako, Okay, Mr. so Moderator. 10 seconds bro, ang gagamitin niya dito. Proceed bro. Okay. Ang akin pong sagot po doon, ang Diyos po ay hindi po nangangailangan ng ina. Si Jesus hindi, sa kanyang pagka-Diyos, hindi po siya nangangailangan ng ina. Kundi po, Next question. Next question. Maria, 10 seconds, next question. Next sa pagkatao question, ni hindi mo sinagot ba Derwin ng categorical yes sa loob o sa labas, wala sa dalawa. So ang tanong ko sa iyo, Colosas 2:9, Colosas 1:19 sa premise, ang buong pagka-Diyos ni Jesucristo ay nasa kanyang katawan bilang tao. So saan yung buong pagka-Diyos niya naging tao sa tiyan ni Mama Mary? Nasa loob, nasa labas? Colosas 2:9, 1:19. objection. Objection time stop. Objection ng negative ano ulit, bro? Yung mga talata pong kanyang binigay, wala naman doon kaugnayan si Maria. So, hindi po pwedeng doon ka magtayo ng iyong itatanong sa akin, ikukunik mo kay Maria, that is, kumbaga, mali po ang inyong batayan. Dapat maging contextual po kayo doon sa mga talatang inyong ginamit. So, nag-object ka bro dahil doon sa premise daw, hindi connect doon sa itatanong niya. Brother Alvin, counter objection dito. Counter objection ko, Pastor Erwin, simple lang. Kasi sinabi ng talata, basis ko yan, huwag mo akong anuhin. Do not prevent me kasi ako dito ang nagdadala sa question. So ang premise ko is Colossians 2:9, Colossians 1:19. The whole divinity is inside the body of Jesus. So ang tanong ko is valid. Nung ang katawan ni Kristo, ang tao ni Kristo nandun sa loob ni Mama Mary, di ba ang pagka-Diyos din niya nandun sa loob sa tiyan ni Mama Mary? That is a valid question. Okay. Dapat sagutin mo. So ito hahatol ako mga kapatid. So doon sa question, ganito kasi, ang sa moderator kasi hindi ako judge dito kung talagang tama or mali yung pag-tag doon sa verse ba. Pero hindi ko talaga pinapakailaman yung tanong kahit pamalian or nagsisinungaling si Brother Alvin or nagsasabi siya ng totoo dito. However, meron tayong 10 seconds dahil any reason bakit hindi mo sinasagot ng direkta yung tanong, pwede mong gamitin Brother Erwin, pero sa akin valid yung question naman yun. Gagamitin mo ba bro or sasagutin mo? Seconds po, Mr. Moderator. Hindi ho kasi ako yung Colossians 2:9 para ikunik doon kay Maria. Ano po, sapagkat maliwanag sa Biblia Time. ang Diyos 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa ating rebuttal stage. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. At dito kay Reggie de la Cruz, ang taratang ilinilatag mo ay ang chapter ng Lucas, ang pamagat isinilang si Jesus. Lucas 1:26 hanggang 38. Shoutout din kay Riwel Celebran, sabi niya, out of topic ang tanong ni Brother Alvin na si Jesus ba ay Diyos or tao lang? Kasi hindi naman Trinity ang topic nila. Shoutout din kay Jeramel Amlon, okay yung debate, may mga utak. Shoutout din mga kapatid kay Zach Jacob, nang pasimula si Jesus ay Diyos at nagkatawang tao ang Diyos sa taong ipinanganak si Jesus, kaya si Maria, ina ng anak ng tao. Ay nako Alvin, wag mong lugawin ang Biblia. Shoutout din kay Jeramel Amlon, technical yung tanong pero okay ang sagot ni Bro Erwin. Shoutout din kay Pastor Valeriano Pulangko ng End Time, inatay daw. Shoutout din kay Zach Jacob, style ni Alvin yan para ma-deceive niya ang ka-debate niya. Itanong niya na sinungaling ka. Sinungaling ka. Yan. Shoutout din mga kapatid kay Renante Kapinding, ang tawag mo sa pagkatawang tao ni Jesus sa panamanin ni Mama Mary, Mama Mary, bakit galit kayo sa ina ni Jesus sa pagkatawang tao? Shoutout din kay Mark Umbaw, ako next sa debate Alvin Kitamundok. Shoutout din kay John Dale, yung hindi nakipantay. Ito yung kanina mga kapatid. So tuloy-tuloy lang tayo dito sa rebuttal. Again, ang mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Maria ay ina ng Diyos. Rebuttal stage, Brother Alvin Kitamundok ng Roman Catholic, 10 minutes.
Your time start now. Thank you very much, Brad Rush, ating moderator, at sa ating kaibigan naman, si Pastor Erwin. Wala naman ditong personal, no? Maliwanag naman ang palitan namin ni Brad Erwin. So, dito ako sa rebuttal, so anything goes sa dito. Pastor Erwin of Seventh Adventist Church wants to disjoin Colossus 2:9, 1:19 sa mga talata ko. John 1:14, John 2:1, Matthew 1:21-23, Luke 1:43, 68-69, etc. Naku, Pastor Erwin, wag mong i-divide yung salita ng Diyos. No? Wag mong not in context. Kasi Colossus 2:9, ang konteksto, alam naman ng mga sabadista kasi pag debate sa Iglesia ni Cristo, ginagamit nilang talata eh. Ang buong pagka-Diyos, buo ha, walang lumabas. Hindi 99% nga pagka-Diyos, may lumabas 1% o 0.001% sa labas ng pagkatao, katawan ni Kristo. Letra po letra yan. Tapos sabihin mo, hindi yan connected sa pagkainan ni Mama Mary kay Kristo. Connected nga eh. Saan ba naging tao ang Diyos na si Kristo? Di ba doon nag-umpisa sa sipapupunan? Ang buong pagka-Diyos nandoon sa loob ng pagkatao ni Kristo. Di nandoon din sa loob ng pagka-Diyos at yan ni Mama Mary, logically, huwag tayong padaya, Pastor Erwin, para lang dipinsaan natin yung mga aral na ganyan. Kondinado yan sa Biblia, Galatia 1:6-9. Sino man sa ebanghelyo, na ibang ebanghelyo, hindi lang Lucas 1:43, 68-69, na ina ng aking Panginoon, ina ng aking Panginoong Diyos sa Israel na pumunta dito sa lupa para tubusin kami. Luke 1:43, 68. Itakwil! Ayaw mo tanggapin ng Lucas, letra po letra sa akin, tapos inamin mo sa cross-examine, Brother Alvin, wala akong letra po letra. Santa Maria, hindi ina ng Diyos. Wala, Brad Alvin. So doon pa lang sasagot mo, wala. Diyan ang tutol mo eh. Daldal mo yan, kontra sa daldal dito sa Biblia. Saan kami maniniwala? Sa Holy Spirit, na puno si Santa Isabel, santo pa. Tapos Holy Spirit, kinalaban mo, mga Seventh Adventist. Di lalabas sa Gawa 7:51-53, matigas ulo mga sabadista at mga kontra sa iuna ng Diyos at titulo ni Mama Mary. Kasi kinontra niyo ang Biblia eh. Holy Spirit na yung nagsabi. Kami, tinanggap namin humbly yan. Luke 1:43, 68. Tinanggap mo pala. Walang letra po letra, pangkontra dyan. Dapat may dala ka bara di kabra para pangsira dyan sa letra po letra namin. Ina ng Panginoon. Sinong Panginoon? Ina ng Panginoong Diyos. Idugtong mo sa 1:43, 68-69. Wala kang pangkontra dyan kasi inamin mo na. Brother Alvin, honestly, wala akong letra po letra na si Santa Maria, Mama Mary, hindi ina ng Diyos na si Kristo. Wala pala. Di doon pa lang, wala na, bagsak na. Kahit paanong daldal dyan sa mga commentators dyan sa labas o how you explain it later sa yung rebuttal mo, Pastor Aaron, wala na. It cannot be helped. Your argument is already destroyed. Bakit ba, Elwin? Kasi nungalingan kasi yan. It's not the truth. Huwag mo ipilit, Pastor Erwin. Baguhin mo, be humble. Tulad namin, mga humble kami. Tindig lang ni Brad Alvin na parang mayabang, pero talaga ang tindig ko, I am the humblest apologist in the Philippines. Kasi ako ang saludo dito sa mga letra po letra sa Biblia. Ako nga nagbabasa ng Greek eh. Ang iba tamad dyan, Bisaya lang Bible, umarangkada na. So next point, Pastor Erwin. Inamin mo naman, second question ko, bagsak ka rin. Saan mababasa ni si Santa Maria? Ina ng tao lang nga si Jesus. Ina ng pagkatao lang na si Jesus. Pagkatao lang ni Jesus. May lang. Only the humanity. Wala ka namang talata. Pero sabi mo, mayroon yung talata mo, Brad Alvin. Ngayon, nabuking ka, nabisto ka, wala pala letra po letra. Tinanong kita, pipilit mo kasi nungalingan, nag-object ka kay Russia, binago ko ulit ang tanong, kunwari, hindi mo naintindihan, binago ko. Tapos inamin mo na sa second time na wala pala talaga letra po letra. Tulad ng sagot mo sa unang tanong ko, walang letra po letra, Brad Alvin, verbatim, na si Santa Maria, ina ng pagkatao lang. Tindig mo yan eh. Ginawa mo yan, tindig mo, wala sa Biblia, tapos ikaw ang sa Diyos. Ikaw ang ministro ng salita ng Diyos, hindi si Brad Alvin at ang Katoliko for 2,000 years, kayo 1863 lang. Naku, Pastor Aaron, magulis dili ka dyan. Ako mga letra po letra, wala ka nga talata kahit isa eh.
i-review mo yung debate natin. Wala kang talata pagtutol. Dapat sana may isa kang talata pantutol, pang destroying my arguments. Dami kong talata. Ngayon, inamin mo pa dito. Si Jesus pala, hindi lang tao, Diyos. So ngayon, aminin mo na yung pagsabi na ina siya ni Jesus, ibig sabihin, ina din ng Diyos na si Jesus. Sabi mo, no. No. Wala ka nga mabasa na hindi ina ng Diyos. Tapos sabihin mo, no, sa pagkatao lang, wala din. Tapos sabihin mo, no. Diyan ka ipit ka talaga, gipit at ipit ka dito sa argumentation ng debate natin ngayon sa gabing ito. No? So ngayon, wala kang talata. Ako meron in my favor. Kung iintindihin mo. Ngayon, lulusot ka na Council of Ephesus, Council of Nicaea, Council of Chalcedon, ginamit Theotokos. May talata ngayong Church Father, ka nakinig kanina, based on Matthew 1:23. Kasi may Grego ako dito, isa din itong problema, Pastor Erwin, kaya kayong mga sabadista, hindi ito pangangatake personal, hindi kayo nag-aral ng Grego. Ministro tayo ng salita ng Diyos, dapat may alam na, kahit naman konti, sa Greek, Hebrew, kasi ito, originally the Bible is Hebrew, Greek, and Latin. Wala kayo Salat kayo dyan Wala nga kayong Bible na Greek for a matter of fact. Paano kayo makipagdebate sa Katoliko na kompleto kami? So, hindi mo alam na yung tokos, from the Greek word tokotai, bearer. Yun yung Emmanuel 1:20, ginamit yung tokos. No? Tapos Theos, yung Diyos kasama natin. Kaya nga from Hebrew, Emmanuel, yung pangalan, Diyos kasama natin. Pero sa Matthew 1:23, hindi yung sa Isaiah 7:14, ginamitan ng Greek translation ni Matthew as instructed by Jesus. I-translate mo yan, God with us. So yung Emmanuel, Diyos kasama natin. Pero nganak. So Diyos ipinanganak. So God bearer si Mama Mary. Ano ka ba, Pastor Edwin? Grabe naman, hindi natin maintindihan. Kami mga Katoliko. Ako, grade 1 ako, maintindihan ko yan Binasa yan sa katekista namin na ina ng si Jesus Diyos. Walang ang talata Tapos si Jesus Diyos man, mga dudong, inday. So ina ng Diyos, si Mama Mary, naintindihan niyo, children. Sabi ko ng grade 1 pa ko, yes ma'am. Kasi maintindihan naman talaga lalo na pagbibigyan ng talata, itutulan mo yung letra po letra sa Biblia. Tutulan mo Juan 2:1. Tutulan mo Luke 1:43-68-69. Tutulan mo Matthew 1:21-23 to 25. He gave birth to his firstborn son. So hindi lang anak, ang Diyos anak ng Diyos Ama, anak din ang Diyos anak, son, firstborn son ni Mama Mary. The mother of God si Mama Mary. Gamitan mo pa yung Jeremias 7:18, Queen of Heaven and Earth. At ikaw nga top topic Hindi naman si Astoret naman niya sa mga Bible commentary at dictionary, Protestant and Catholic. Hindi yun si Mama Mary. Walang sinabi dyan. Kasi pagan goddess yun si Mama Mary, hindi naman goddess. Huwag ka mo kaming sabihin kasi sinamba nyo. Hindi naman goddess si Mama Mary. Katikisim ka ba na goddess si Mama Mary? Dinagdagan mo pa mga kasinungalingan nyo. Marami na nga kayong kasinungaling sa ibang mga doktrina ng Katoliko. Dinagdagan nyo pa ngayon, Pastor Erwin. Nakakahiya yan sa mundo Do not shout lies to the world. Let us speak the truth in love. Kung may pagmamahal kayo sa mga Katoliko, tulad ni Brother Alvin, speak the truth in love. Yun ang ipilit natin. Kaya nga, pursado ako kasi may pag-ibig ako sa pagdidebate sa inyo, mga hindi Katoliko. Na-mild na nga ako ngayon. Hindi na ako nag-sermon. Pero ganun, mayroon pa na akong tunong ganun, Pastor Erwin. Please, Pastor Erwin, Katoliko ka naman siguro dati. Hindi ka lang siguro nakatikas tulad ko as early as grade na nakatikas ako sa Biblia. Kaya yung Theotokos, based on Matthew 1:23, yun, Luke 1:43, 68, kasi yung God Theos, in the Greek sa Luke 1:68, Diyos yun, Theos yun. Ina, bearer, mother of God. Mas klaro pa, mother of my Lord, si Luke, kay Mateo. Matthew, bearer, Theotokos, mas klaro din ang tokos. Pero sa mother, doon naman kay Luke. Combine mo yun. John 2:1, Luke 1:43-68, Matthew 1:23-25. Grabe naman. Tapos sa iyo, wala. Pwede ba kang manalo ka tapos wala kang talata? Tinatanong kita, i-review mo dyan.
Pag sa ako, tatanungin mo, meron letra por letra, ayaw mo lang tanggapin. Matthew 1:20, saan mababasa ba dahil sinabi ni Jesus na si Mama Mary? Ang talata ko, si Jesus, Word of God, salita ng Diyos. Kaya lahat ng kasulat, Luke 1:43, salita to ni Jesus mismo. Pag sabi ni San Isabel, Mother of my Lord, sabi ni Jesus yun. O Holy Spirit and God the Father, Mother of God, Mother of my Lord God. Luke 1:43-68. Itinatchat mo, iniwalay mong Biblia. Matthew 1:23, salita yun ng Diyos. Kasi sabi ni Kristo, lahat sinabi ni Propeta Isaias, Matthew 8:16, patungkol sa akin. Ano sinabi ni Isaias? May Emmanuel, ina ng Emmanuel. Tutulan mo. Naku, anti-Christ tayo dyan. Kalaban natin ang salita ng Diyos. Kalaban tayo si Kristo. Lalabas, para kang iglesia ni Kristo. Debate-debate ka na Diyos si Kristo, mga sabalista. Tapos pala, kaya pala talo ng talo kayo sa madebate sa ANC at sa Saksi ni Jehovah pagka Diyos si Kristo. Kasi para sa inyo, tao lang si Kristo ang tagananay ni Mama Mary sa pagkatao lang ni Kristo. Hindi pala labas talaga logically, hindi pala tunay na Diyos si Kristo sa inyo. Kasi si Mama Mary, hindi ina ng Diyos ang naging tao sa tiyan niya. John 1:1-14, Colosas 2:19, Colosas 1:19, Colosas 2:9. Ang dami niyong kinalaban, masisirang buong Biblia eh. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. So dako tayo sa second chorus ng ating negative. Brother Erwin ng Seventh-day Adventist, 7 minutes bro. Your time start now. Naka-mute ka bro. Proceed bro. Naka-mute po ba? Okay na bro, nadinig ka na. Proceed. Okay. Ang aking pong first question, Sir Alvin Gitamundok. Ginamit niyo po kasi ang John 2:1 para patunayan na si Maria ay ina ng Diyos. Ang tanong ko po, ano ang litra por letrang mababasa sa John 2:1? Ina ni Jesus o si Maria ina ng Diyos? Sagot, para sa iyo kung si Jesus Diyos, letra po letra yan, ina ni Jesus na Diyos. Kasi Yeshua in Hebrew, God who saves us. Yeshua, Yahweh, saving us, Shua. Para pareharan yan eh. Bakit kinontra mo? Mag-isa lang yan. Diyos si Kristo. Sagot, sunod na tanong. Uulitin ko po yung aking pong tanong para po ay inyong maintindihan ng maayos. Doon po sa John 2:1, yung letra por letra kasi ginamit nyo po ito, sigurado po akong binabasa po ninyo. Ang tanong ko po ngayon is yung letra por letra. Ano ba ang nababasa po natin doon, yung letra por letra? Ina ni Jesus o si Maria ina ng Diyos? Ano po, ina ni Jesus o si Maria ina ng Diyos? Both, hindi magkakontra. Kasi Jesus and Mary and John is speaking as Hebrew, mga Hudyo. May objection tayo dito, negative, ano yan? Ang objection ko po, Mr. Moderator, kasi ginamit niya ang John 2:1. Okay. At ang tanong ko po ay, ano po ang letra por letrang mababasa doon sa John 2:1? Ina ni Jesus o si Maria ina ng Diyos? Yan lang naman po ang dalawang sasagutin niya. Mamili lang siya, ina ni Jesus o si Maria ina ng Diyos. So nag-object ka bro dahil sa pagpipilian, no? Meron bang counter-objection yung ating negative doon? Affirmative. Counter-objection, Mr. Moderator, kasi ang sagot ko, hindi pa ko niya pinatapos, Yeshua yun, Yahweh save, Yeshua, in Hebrew, kasi siwa naman, mga Hudyo naman. Kaya pagsalita, binani, Yahweh, na ligtas. Okay. So ganito. So objection kasi dito yung pagpipilian, Brother Alvin. However, dito, Brother Erwin, ang nadidig ko kasi kanina, yung sagot niya ay both. At sa rules ko kasi, pag sinabing both, yung dalawa ang pinagpipilian niya bro, yung dalawang sinasabi mo. Ngayon, tinatanggap ko yun as a valid answer. At doon sa pagpapaliwanag naman, even mali si Alvin or tama siya, proceed pa din si Alvin dito. 20 seconds sa both mo, Brother Alvin. Your time start now.
So, thank sige you po. very much, Sige. moderator. Tanong pa ay, ano pa to? Paliwanag pa to. 20 seconds. Proceed. Sa based on John 2:1, kung Hudyo nagsasalita si Juan, si Mama Mary at si Jesus, ina ni Yahshua, ni Yahweh, na nagligtas sa atin. So, parang ina ng Diyos. Ang Yahweh, pag hindi Diyos, letra po letra, mali na. Yahweh nga Diyos, Diyos Yahweh. Sa Hebrew, hindi ka naman Hebrew eh. Huwag mo yung Tagalog-English. Hebrew tayo at Next Greek. question. Next question. Sige po, sabi nyo ay ano ang Hebrew ng sabi nyo sa Hebrew tayo. Ngayon, sige, patulan ko po kayo sa Hebrew. Ano po sa Hebrew yung word na ina ni Jesus? I have a Greek lexicon here and Hebrew. Wala namang ibang meaning dito eh. So, tutol ka ngayon sa ina. Ina talaga in Hebrew, Greek, Aramaic, Tagalog, English, Bisaya. Dito tayo sa Jesus. Kasi yung Diyos, doon ka umangkla sa Jesus, hindi Diyos. Yahshua dito eh, Yahshua. Greek, Hebrew lexicon ko dito sa King James, Yahshua. Next question. Yahweh. Next question. Sige. So bagaman wala po kayong naibigay na Hebrew na sa challenge po ninyo, sa tanong ko po, kung ano ang Hebrew. Time stop muna. Time stop muna, Brother Erwin. May objection dito as a negative, affirmative, yan. Objection, moderator, kasi ang yung question ni Pastor Erwin is based not on the salitang ina, kasi letra po letra yan eh. Dahil hindi dapat yan pagdedebatuhan sa Hebrew. Yung Jesus at Diyos. Okay. Sige, patunan mo ulit. So ganito. Wait lang mga bro ha. So, nag-object kasi si Brother Alvin dito doon sa continuation doon sa sinagot kanina. Brother Erwin, meron ka bang counter objection before ako hahatol dito? Bro Erwin? Hello, Yes bro? po. Napuputol ka? Ayan. Meron ka bang counter objection dun, bro? Sa sinabi niya or hahatol na ako? Sige po, ituloy na lang natin, Mr. Moderator, Okay. para hindi po lumalim. So, proceed to, Brother Erwin. Tuloy ka sa pagtatanong. 4 minutes and 18 seconds, bro. Proceed, bro. Sige po. Next question po, Mr. Moderator, Sir Alvin. Nandoon po sa Matthew 1 verse 21. The same question po, kasi ginamit nyo ito para patunayan na si Maria ay ina ng Diyos. Ngayon, ang tanong, ano po ang mababasa na letra por letra po doon sa Matthew 1 versikulo 21? Ang mababasa po ba ay siya ay manganganak ng isang binata o siya ay manganganak ng isang Diyos? Pili lang po kayo doon sa dalawa. Categorically. Dalawang nature nga yung ipanganak niya sa 23. Matthew 1. Objection, Mr. Moderator. Objection po. Dapat Time po. stop mo na, bro Alvin. Categorical kasi Bro Erwin, wait lang, bro. pinipilit niya kung pinapasagot ng categorical. Bagaman out of context yung tanong. Ngayon ito po, base sa kanyang talatang ginamit. Bro, napuputol ka, bro. Makinig ka muna sa moderator. Bro, Just relax. Kalma lang. Bro Erwin? Nawala ka, bro? Bro Erwin? I-off ko man ang camera, brothers, para matulungan natin. Sige. Bro Erwin, nawawala ka, bro, habang ka nagsasalita ka dyan. Hindi ka namin madinig, bro. Hello po, hello. Ayan. Sige po. Sige po. Ano Nandidinig yung... po. Yes, bro. Dinig ka na, bro. Concern mo, bro. Proceed. Sige po, ulitin ko po yung tanong. Ito po ang tanong, Sir Alvin Gitamundo. Okay, proceed. Kasi ginamit nyo ang Matthew, kasi ang Matthew 1 verse 21 para patunayan na si Maria ay ina ng Diyos. Ngayon, ang tanong ganito, ano po ba ang mababasa na letra por letra po doon sa Matthew 1:21? Siya ay manganganak ng isang binata o siya ay manganganak ng isang Diyos? Categorically answered po.
Pili lang kayo sa dalawa. Siya'y manganganak ng isang binata o siya'y manganganak ng isang Diyos. Dalawa. Jesus mismo, Yeshua. O Yeshua. Yahweh saves ang ipanganak niya. So ina siya ng Diyos. Mateo 23, ina ni Emmanuel. Objection, Mr. Moderator. Objection, ito na, objection. Time stop mo na, Brother Alvin. Mauna talaga itong objection dito, Brother Erwin. Proceed, bro, sa objection. Ang objection ko po, Mr. Moderator, mamimili lang po siya doon sa dalawa. Kasi hindi naman niya sinagot yung categorical eh. Ang pipiliin niya lang kung ano ang mababasang letra full letter doon sa Matthew 21, 1:21, kung yun ba ay siya'y manganganak ng isang binata o siya'y manganganak ng isang Diyos. Okay. So, ang pagpipilian O siya'y dito... manganganak ng isang Diyos. Okay, so ang pagpipilian... Pili lang po kayo. Oo. Okay na, bro. So, ang pagpipilian dito sa objections is yung binata o Diyos, yung ipinanganak or ipapanganak ba yun, yung word doon, bro Erwin? So, Brother Alvin, meron ka bang counter objection? Or pipili ka na? Yes, kasi both ang pinili ko, brothers, kasi yun ang talata eh. Yung Diyos, Yeshua. Name him Jesus. O shall bring forth, yun ang tokos, Okay. So ganito. Okay na, bro. So ganito, kasi para magpaliwanag ka na, ang sagot dito is both yung binata at saka yung Diyos. Ngayon, Brother Alvin, 20 seconds sa pagpapaliwanag mo. Proceed. Oh, thank you very much, Badras, moderator. Both, kasi hindi pwede tao lang. Kasi Mateo 21, shall bring forth a son. So, manganak siya. Yung manganak, yung tokos, pamtikin. So, ang pangalan, call his name, Jesus. Ang nanay ang magtawag ng pangalan ni Jesus, Yeshua. Yahweh saves. Lalo na sa 23, 21, 23. Pabor sa akin, hindi kontra sa'yo. Next question. Next question po, Mr. Moderator at Sir Alvin. Kasi sabi nyo, sinagot nyong both ang tanong kung ano ang mababasa doon sa Matthew 1:21, kung yun ba ay siya ay manganak ng isang binata o siya ay manganganak ng isang Diyos. At ang sagot nyo ay both. Ngayon, ang tanong, doon sa Matthew 1:21 na ginamit ninyong talata, saan po mababasa ang letra por letrang si Maria ay nanganak ng isang Diyos? Nababasa, Mateo 1:21, 23, shall bring forth, kaya nga tokos eh, doon binatay dito ng Church Father sa Efeso. Sinabi mo, binata, hindi po binata. Saan? May anak mismo. Time stop mo na, objection mo na. Negative, anong objection natin? Ang objection ko po, Mr. Moderator, ay hindi po kasi base sa categorical po yung kanyang sagot. Ang tinatanong ko po kung mayroon bang mababasang manganganak ng isang Diyos doon sa Mateo 1:21. Okay, so ang nag-object kung meron ba daw, yun yung tanong niya. Brother Alvin, meron ka bang counter objection doon? Yes, meron nga, manganganak, shall bring forth, yun yung tokos. Binatay ng Church Father, tokos. Nandito, letra po letra, Hebrew, Greek, and English, ang Tagalog at Cebuano. Okay. Tapos asan, hindi binata, alak talaga ang Diyos anak. Okay. So, eto, magde-decide muna ako mga kapatid bago mong patuloy si Alvin. Actually, ang nadinig ko kanina na tanong yung saan. Ngayon, ang question kasi na dito, yung meron or wala. At saka, si Brother Alvin sumagot naman in continuation doon sa tanong na meron daw. Ngayon, kukunin ko na yun na sagot, bro ha. So, 20 seconds sa'yo, Brother Alvin, na meron. Proceed, bro. Kaya nga, Actually, Mr. Moderator, nakasagot na po siya kanina eh. Time stop mo na. Bro, wait lang, bro Erwin. One objection lang tayo ayon sa ating rules sa every question. So, 20 seconds ito, tapos proceed ka kung merong problem. Brother Alvin, basta ang sagot niya dito meron. Proceed, Brother Alvin. Meron. Relax lang, Pastor Erwin. Kaibigan naman tayo eh. Sa Mateo 21, bring forth, kaya ngayong tokos pamteken. Kaya ginawang bearer kasi may babae dito, may nanay. Asan? Hindi binata.
Hindi binata. Ang anak talaga, anong pangalan ng anak? Yahshua. Yahweh saves. O, tutulan mo yung Yahshua, Yahweh. Hindi Next yung question. Diyos. Next question. Last 1 minute and 10 seconds. Okay, so next question. Iwan na kita dyan, Mr. Alvin, Sir Alvin. Doon tayo sa ginamit mo kanina sa Galatians, sa writings ni Paul. Meron bang ginamit na terminology si Paul na Theotokos? O si Maria, ina ng Diyos? Meron bang talatang sinabi si Pablo na si Maria ay ina ng Diyos? Meron po ba o wala? Meron o wala? Sagot. Implicitly meron. Galatia 4:4. Sino yung anak? Diyos yun sa Sabadista. Kailangan pababasahin na Diyos si Kristo sa Sabadista. Galatia 4:4. Babae ng anak sa anak. Diyos anak. Yun ang ibig sabihin. Galatia 4:4. Hindi tutulan mo si Pablo. Next question. Okay, Next question. wave ko na lang yung aking oras, Mr. Time. Moderator. Okay, thank you. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative at dako tayo sa kanyang rebuttal mga kapatid sa negative side. So, shoutout muna sa ating nasa live kay Renante, kay Reggie de la Cruz, nandyan din si Day Watch. Sabi ni Renante, Tumnob, Kapinding. Good answer bro Alvin. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Hanapin mo yung salitang Diyos, walang makikita iyan. Shoutout din mga kapatid kay Day Watch. Ang pagbabalik ni Sir Alvin, may bago na namang mabubugbog. Shoutout din kay Zach Jacob, halatang nadudunong-dunungan lang si Alvin. Shoutout din kay Jeramil Amlon, nice debate. At shoutout din kapatid kay Mark Umbaw. Ang Diyos ay may inang tao. Ang pasimula ay ang salita na si Yahushua na may ina na nanggaling sa lahi ni David na ama ni Yahushua. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Jeramil Amlon. Legend din talaga sa debate si Brother Alvin. So mga kapatid, ako tayo sa ating rebuttal ng negative. Brother Erwin ng Seventh-day Adventist, bilang negatibo, your time start now. Okay po, so magandang gabi uli at maraming salamat Mr. Moderator sa pagbibigay ng time. Sa pagpapatuloy po mga minamahal na mga kapatid, ay hindi po naitindig ni Mr. Alvin yung kanyang paksa na si Maria ay ina ng Diyos. Manapa, yung kanya pong ginamit na mga talata sa John 2 verse 1 ay hindi po ito nagpapatunay na si Maria ay ina ng Diyos. Kasi sangayon po sa ating pong tanong kanina, tinatanong po natin siya doon sa John 2 verse 1 kung ano ba ang letra por letrang mababasa. Kung ang mababasa ba natin doon ay ina ni Jesus o si Maria ina ng Diyos? Ano po? Yung kanyang sagot ay both. Ano po? Yung talata ng John 2 verse 1, hindi po ito nagpapatunay na si Maria ay ina ng Diyos. Kaya nga wala po tayong, hindi niya direct na masagot po ito kanina sapagkat wala naman talagang mababasa. Walang mababasa. So, dadaanin na lang niya ito sa reasoning. So, reasoning without foundational truth ay hindi po valid po na ebidensya yung. So, magiging policy lamang ang kalalabasan, Sir Alvin. Manapa, yung John 2 verse 1, nagpapatunay yun na si Maria ay ina ni Jesus sa pagiging tao. Tao nga si Jesus namatay nga siya napako nga siya Ang ginagamit ng mga iglesia ni Cristo, John 8:40, ako'y tao. So, kung inaamin ni Jesus na siya ay tao, sa bakatuit anak siya ni Maria sa pagkatao, hindi sa pagka-Diyos.
Kasi kailanman po hindi pwede na ang Diyos na manlalalang, Diyos na walang hanggan ay mangangailangan ng ina. Hindi po, that is illogical at very fallacious arguments po. At yan po yung argumento ni Sir Alvin na gusto niya palabasin na ang existence, ang origin ng existence ng pagka-Diyos ni Kristo ay nababase sa pagpanganak niya kay Maria. Kaya nung ipinanganak siya ni Maria, Diyos. Diyos siya, kaya si Maria yung nagpanganak sa kanya, kaya ang tawag ka Maria, ina ng Diyos. Ayan po ay base lamang sa pagkaunawa at sa interpretasyon ni Mr. Alvin at ng Roman Catholic Church, hindi sa Biblia, hindi kay Kristo, hindi galing sa mga apostol. So, tinatanong din po natin siya kanina sa Matthew 1 verse 21. Kung ano ba ang mababasa? Siya'y manganak ng isang binata o siya'y manganak ng isang Diyos? Ang sagot niya naman po ay both. Kaya tinatanong natin siya, nasaan ang letra por letra sa Matthew 1 verse 21 na sinasabi siya'y manganganak ng isang Diyos? So nalilito na si Sir Alvin Gitamundok, ano po, para lamang ma-claim, ma-prove na si Maria ay ina ng Diyos. Sa makatuwid, ang Matthew 1 verse 21, yan po ang teksto na nagpapatunay na si Jesus ay ipapanganak bilang tao. Kaya nga, kung inyong titingnan andyan 1 verse 14, yung berbo na Diyos ay nagkatawang tao. So, nagkatawang tao in the sense na siya ipinanganak ni Maria sa pagiging tao, hindi sa pagiging Diyos. So, hindi po pwede na si Maria ay ina ng Diyos. Kaya nga, kung ating pong dadagdagan sa paniniwala ng ating mga kaibigang Katoliko, yung Diyos nila namatay. Hindi naman pwedeng mamatay ang Diyos. Kaya doble na po ang inyong mga false teaching o yung mga mapandaya at mapanilang na mga turo na kapag ka ang tao, kapag ka hindi niya ito sinesearch ng maayos at tinetest ng maayos ang ayon sa timbangan ng banal na kasulatan, ay madadaya siya. Kaya nga ho, kayo mga kaibigan na nanunood, mag-iingat po kayo. Ano man ang inyong narinig, ano man ang inyong naintindihan, saliksikin po ninyo ito base sa pundasyon ng banal na kasulatan, hindi sa pamamagitan ng reasoning, hindi sa pamamagitan ng filosofiya, at hindi sa pamamagitan ng dogma ng simbahang Katoliko. So, ayan. Ngayon po, kung hindi galing sa Biblia, hindi ginamit ni Kristo, hindi itinuro niya yung salitang ina ng Diyos, hindi rin ito itinuro ng mga apostoles. Ngayon, sino ang nagturo nito? At admitado naman si Brother Gitamundok na ito lamang ay nagsimula noong 4th century sa Chalcedonian, sa Ephesian councils. Ano po? Ibig sabihin, hindi ito galing sa Biblia, kundi doon mismo sa konsilyo ng kanilang Iglesia Katolika. So, yung theology, hindi galing kay Kristo, hindi galing sa mga apostoles, kundi doon galing sa theology ng Roman Catholic Church. So, sa makatwid, hindi siya biblical, kundi man-made doctrines. Pilosopiya ng tao, hindi galing mismo sa salita ng Diyos. Kaya babalikan ko po yung sinasabi ni Kristo sa John 7 verse 17. Ito po ay mabigat na paalala ni Kristo sa mga kaibigan nating mga Roman Catholic. Sabi po ni Kristo, sino man ang nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala sa aral at sa turo kung ito ba'y galing sa Diyos o siya ba'y nagsasalita sa kanyang sarili. Kaya mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ngayong gabi, tunghayan ninyo kung sino ho ang nagsasalita sa kanyang sarili na pangunawa, base sa kanyang sariling pangunawa, base sa kanyang sariling theology, base sa kanyang sariling interpretation.
si Maria ba ay ina ng Diyos? Kayo na po ang huhusga. Sapagkat ayon kay Brother Gitamundok, yan ay si Maria ay ina ng Diyos. Now, you have to judge. You have to test it. Kung yan ba ay galing sa Diyos o galing kay Mr. Gitamundok. Kasi kung galing kay Mr. Gitamundok yan, hindi yan galing sa Diyos. At kung galing sa Diyos yan, ay yan yung kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, na tawaging ina ng Diyos si Maria sapagkat yan ay blasphemy against God. Kaya kanino natin ihahango ang kalulhatian ng Diyos sa tao? Hindi. Sapagkat ang Diyos ay walang pasimula at walang hanggan. Ang Diyos ay Diyos siya magpakailan paman. Kaya nga, kung may common sense ito si Brother Gitamundok, dapat maunawaan niya ang pagkakaiba ng Diyos at tao. Yung creator at created being. Si Maria ba Diyos? Hindi, tao. Si Maria ba ay infinite? Hindi. Siya ay may limitasyon ng buhay. Namatay nga siya eh. Kaya hindi siya pwedeng maging ina ng Diyos. Sa lohika na sa common sense na iisip, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, babalikan ko po yung ating pong stand na ang ina ng Diyos o si Maria ay ina ng Diyos. Yan po ay hindi po galing sa Biblia. Ang theology at ang terminology na yan, hindi ginamit ni Kristo, hindi ginamit ng mga apostol. Yan po ay ginamit lamang at nagsimulang gamitin noong 4th century. At na-prove, na-ratified doon sa konsilyo ng Episo. Hindi galing sa Biblia. Pangalawa, hindi itinuturo at binabanggit ng Biblia na si Maria ina ng Diyos. Kaya nga po, pilit na pinipilipit ni Sir Alvin ang mga talatang ginamit niya. Pilit niyang pinaamin ang mga talata. Si Matthew, pilit niyang sinasabi ni Matthew na si Maria ay ina ng Diyos. Kung ating ititest naman, hindi naman na ganun ang konteksto. Manapa, yung talatang ginamit niya, nagpapatunay na si Maria ay ina sa pagkatao ni Jesus Christ. Yun yung biblical. Pero yung katawagan na Theotokos o si Maria ay ina ng Diyos, hindi galing sa Biblia yun. That is very unbiblical teaching. Kaya nga po, babalikan ko po yung pangatlo, delikado po yan na aral sapagkat yan ay naghahatid sa tao sa maling paniniwala kay Maria. Kaya ngayon marami billions ang nadaya sa mga aral na iyan. Kaya marami ngayon naniniwala kay Maria, nananalangin kay Maria, na ipanalangin sa Diyos. See? Dahilan po sa turo na yan, maraming naniniwala na si Maria makapag-intercede pa sa Diyos. Yan ay sumasalungat sa turo ni Kristo na siya lamang ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Jesus Christ. 1 Timothy 2 verse 5. Hindi, yan po ay very blasphemy, very deceptive na aral, hindi galing sa Biblia. Yan po ay galing lamang sa aral ng Roman Catholic Church para di umano maprotektahan ang Christology. Pero that is false Christology, false Mariology na tinatawag. Mali ho ang kanilang essence ng pananaw kay Maria. Ayan okay, po. so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church, your time start now. Unang tanong ko sa iyo, Pastor Erwin, kung nag-aral ka man sa church history at Christology, kasi hinahamak ng Christology at Mariology naming Katoliko, ang tanong ko sa iyo as a basis, as a premise, ano si Kristo? Pili lang sa dalawa, categorical to, you have to choose either of the two. Divine person siya o human person siya? Alin sa dalawa po, Pastor Erwin? Sagot. Pakiulit po ang tanong po kasi nagchat-choppy po kasi.
Basta pagpaulit ha. Nagaling sa'yo. Proceed, Brother Alvin. Sige, listen carefully. Ayan po, malinaw na. The question is very clear, categorical, ang simple. Ano sa'yo bilang sabadista na pastor, si Kristo? Divine person, Diyos na persona, Diyos na persona, o God person, or human person? Tulad natin, Objection. human person. Sagot. Okay. So, objection muna. Brother Erwin, anong objection natin? Ayaw ko pong sagutin yun, pero ako po ay honest po sa topic. Yan po ay out of the topic. Hindi naman po Christology po yung aming pong topic, kundi Mariology, yung pagiging ina ng Diyos ni Maria. So, balik po siya doon sa pagiging ina ng Diyos ni Maria po. Okay, so ang objection dito, out of topic daw yung tanong. Meron ka bang counter objection dito, Brother Alvin? Counter objection, Mr. Moderator, judgment lang yan ni Pastor Erwin, galing sa utak niya and how he interprets me. Pero in the topic yan, kasi siya nga nagsabi ng Christology, para madepensa daw Christology ng Katoliko, Mariology pa. Galing sa bibig niya, naka-video record yan Okay. So ganito, basta kasi out of topic objection, lagi kong tinatanong muna yung ating nagtatanong patungkol dito kung ano yung connection natin, anong connection ng tanong mo sa ating topic, Brother Alvin, na ina ng Diyos? Yes, simply Badrash. Kasi kung ma-determine natin alin sa dalawa lang pagpipilian, tao na persona si Kristo lang o divine person siya. Kasi pag sasagot siya sa divine person, ina lang Diyos pala. Yun ang sunod. Connected. Christology and Mariology is connected. Meron bang Maria kung walang Kristo? Walang Kristo kung walang Maria? Okay na. So ganito yung aking decision. Usually kasi, pag laging kinoconnect ng ating nagtatanong, yung kanyang tanong ba doon sa topic naman, patungkol sa God or dito, at tinatanggap ko yan as a valid question. However, kung para pa din sa kabilang panig, this is out of topic, you can use 10 seconds bro, or sagutin mo 20 seconds or talagang in-next question lang. Brother Erwin, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo? 10 seconds po, Mr. Moderator. Sagutin ko po ng 10 seconds. Proceed. Actually po, kaya ko pong sagutin ang tanong kasi napakasimple naman po. Pero simple po, ako'y honest sa ating pong tema na tayo magiging stick sa tema natin. Hindi naman Christology yung ating topic. Next question. For the second time, Pastor Erwin, ipipilit ko ang tanong ko kasi hindi mo sinagot categorically. Sabi mo, madali lang sagutin. Ibig sabihin, makapili ka talaga sa dalawa. Ano si Kristo talaga sa Sabadista? Divine person o human person lang? Ano sa dalawa? Sabi mo, madali lang sagutin. Okay, so time stop muna. Another objection dito, Brother Negative, ano to? With due respect po, ano po, Sir Alvin po, ano? Malinaw naman po yung ating usapan na patutunayan mo na si Maria ay ina ng Diyos. So, sa makatwid, ang iyong tanong, hindi po siya nag-fit doon sa iyong tema. Kaya ko pong sagutin po yun, totoo lang. Pero honest po ako doon sa topic po natin. Okay, so objection pa din dito is yung out of topic. Brother Alvin, meron ka ba ang counter objection before ako hahatol? Yes, Moderator, kasi galing din sa bibig niya, naka-record yan, madali lang sagutin yan actually, parang chicken at peanuts sa kanya. Tapos hindi naman pala masagot kaya I have the right na ipipilit ko talaga, sa dalawa, madali lang pala sagutin. Okay, so dito mga kapatid, same judgment to sa akin, Brother Erwin ha. Same question lang din naman to. Pasok ko to para sa akin sa pinag-uusapan. However, again, meron kang 10 seconds na pwede mong gamitin kung talagang para sa'yo ay hindi. Or sabihin mo lang next question. So, gagamitin mo ba, bro? 10 seconds po. Proceed. Si Maria po ang ina ng Diyos. Si Maria, yun po yung natin po si Kristo. So, yun po yung aking next question, 10 seconds. Mr. Moderator. Sunod na tanong. Alam mo ba, sa premise mo na Moderator, Pastor Erwin,
na Council of Chalcedon, Council of Ephesus, defending Theotokos dahil sa kay Nestorius na eretiko na may daw human person si Kristo. Hindi lang divine person, kundi both human person and divine person. So, sangayon ka kay Nestorius as a Sabadista, Pastor Erwin, na dalawa pa lang nga persona si Kristo, divine person at saka human person din para kay Nestorius. At sangayon ka kay kontra mong konsilyo sa Efeso at Chalcedon, sangayon ka kay Nestorius, yes or no? Sagot. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Hindi po yung main topic po natin, kundi po si Maria. Balik po kayo kay Maria, Sir Alvin. Okay, so another objection ito sa out of topic pa din. Next time, yung kay Nestorius. Okay, so out of topic pa din daw to na objection. Brother Alvin, meron ka bang counter objection dito? Yes, moderator, kasi in the topic to, kasi he mentioned Council of Ephesus, dilagdagan ko pa Council of Chalcedon, imbento lang daw ang Theotokos. Kaya have the right na kinontra niya ang Ephesus at Chalcedon, ng Katoliko, kasi Sabadista siya. So, kontra yung Theotokos, sino na kumontra? Si Nestorius, both divine and human person si Kristo. Yun ba, pareha ba sila ngayon sa Sabadista? Sagutin niya. Okay. So, again mga kapatid, pag out of topic talaga na na objection, lagi kong tinatanong yung ating nagtatanong kung ano yung kinalaman nito, bro. Bakit tinatanong mo yung sa Mother of God patungkol dito kay Nestorius na sinasabi mo? 10 seconds, Mr. Moderator. Sa Okay, kanyang 10 seconds. sa kanya pong conclusion po mamaya, pwede niya naman po sabihin po yun about kay Nestorius, pero hindi ko po yun masasagot Next sapagkat yun Next out of question. the top. 10 seconds. Next question. So dito, tinanong mo kanina sa premise mo na moderator, Berdrash, Pastor Erwin, parang patunog mo, alam mo ang Hebrew Juan 2:1, anong Hebrew ng nanay, ina? Aber? Ano ang Hebrew ng ina, mother, sa English? Ano sa Hebrew? Wala tayong lokohan dito kay I know Hebrew. Ikaw, alam mo? Ano? Sagot. Sagot? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection, Objection. Mr. Moderator. Ng negative, anong objection? Objection, Mr. Moderator. Hindi naman po yung topic. Hindi po kung ano, hindi topic po namin kung ano ang Hebrew ng ina. Okay. So again, Sa Hebrew word, hindi naman po yung topic namin. Ang dapat po na itanong ni Sir Alvin ay patong ang ina sa kanyang pagka na si Maria ay ina ng Diyos. Okay. Yun po yung So again, ang objection dito ay out of topic. Meron bang counter objection dito yung affirmative? Yes, moderator, parang baligtad din na yung salabi sa akin, anong Hebrew ng John 2:1 sa ina, Brad Alvin? Out of topic pala sa kanina pa, siya pala nauna. Balig din kasi ina ni Jesus, ina ng Yahshua, ni Yahweh na nagligtas. Okay. I have the right, tama yung tanong ko, hindi lang niya masagot. Okay, so ito, dito sa out of topic na ito, yung pagtatanong kasi sa mother, in reference sa mother, nakasulat kasi naman talaga dyan sa topic nyo yung sa ina ba, si Maria ay ina. So, tinitingnan ko to as a valid question naman. However, kung para sa kabila ay this is labas dun sa pinag-usapan, you can use 10 seconds or sabihin mo lang next question or talagang sasagutin mo, bro, kung ano yung Hebrew ng ina. So, Bro Erwin, anong gagawin Hindi ko naman po sinabing hindi ko po alam, Mr. Moderator. Sasagutin ko po. Anong Yung- gagamitin mo? Yung 20 seconds? Yes po. yung Okay, 30 proceed seconds. bro. Time resume. Hindi ko po sinabi na hindi ko alam yung ano po. Ang sinagot ko kanina ay out of the topic siya kasi hindi naman yun yung natin. But then, pinipilit ni Sir Alvin, sasagutin po natin. Yung Hebrew word na ina or mother sa English ay M. Ho yan sa Hebrew. Next question.
Kaya nga po, Next question, 20 seconds. Hindi nagpapatunay na si Next question na po. Next question. Ano ang Greek word ng bearer sa Greek word based on Matthew 1:21-23? Anong Greek word ng bearer at saan galing na verb? Anong Greek word din ng verb? Yung mga nganak, anong Greek word yun? Tingnan natin ngayon. Ang Greek word ng... Okay, sagot. Proceed. Sagot, Pastor Erwin. Okay na, bro, Alvin. Sagot, Brother Erwin. Time stop mo na. Parang nawala siya. Bro Erwin, nawala ka, bro. Bro Bagaman Erwin. wala, hindi po kayo Wait lang, bro. Bro Erwin. Bagaman po, Bro. Sir Alvin, wala kayong Bro binigay Erwin. Bro. na talata. Bro Pero Erwin, bro. sa Greek po, Bro yan po Erwin, ang bro. tawag na Bro Erwin, makinig ka Ordios muna, bro. Or carrier or bearer. Bro Erwin, makinig ka muna, bro. Kasi nawala ka, bro. Yung una mong sinabi ba, hindi na dinig yan sa live. So, napuputol ka. Ngayon, pina-time stop ko yung time ni Alvin. Sasagot ka naman. 20 seconds, bro. So, proceed ka, bro. Teka muna, Brother Josh, pwede may alala akong i-request. Ano yan? Request lang, Pastor Erwin. Oh, wait lang. Sige, sa tanong ko, Pastor Erwin, buksan mo yung camera mo kasi parang naghahanap ka dyan sa cellphone mo ng translator. Okay. So yung mga request nyo, depende yan sa kabilang panig kung granted or hindi, ha. Pero however, tuloy-tuloy pa din tayo dito, Brother Alvin muna. Brother Erwin, proceed, bro. Ano daw yung Greek doon sa... sige po. Proceed, bro. Marami pong ibig sabihin po yan sa Greek. Maaring kurios, carrier or bearer, or ginetria, galing sa Hebrew. Time stop muna. Time stop muna. Or giver. Bro Erwin, wait lang, bro, ha. Kasi meron ka naman din counter objection dito. So, objection muna, Brother Alvin. Ano yan? Ang tanong ko is whether simple and categorical. Oh yes, bro, meron mauna talaga yung objection. Bro Alvin, pa ulit, bro, yung objection. Simple lang, Mr. Moderator Barras, ang objection ko. Ang question ko, anong Greek word ng nanganak? Okay. Yun lang. Ibigay mo yung Greek word. Pag hindi mo alam, sabihin mo, Brother Alvin, na search ko sa computer, wala Okay na, bro Alvin. So, tinulit mo yung tanong mo, anong Greek word doon sa... Yes. Pinanganak. Okay, so brother negative, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Sige, sagutin po natin, Mr. Moderator. Okay, so hahatol muna ako bago ka sasagot, bro, ha. So dito, mga kapatid, Brother Alvin, kung meron kang madidinig na Greek at ako din, so syempre i-consider ko yun as a valid answer naman. Pero kahit anong sabihin niya dito, proceed pa rin to, 20 seconds. Mag-object ka lang pag walang nabanggit na Greek. Greek so, word. Sige. Brother Erwin, ano daw yung Greek, bro? Proceed, bro. Maraming ibig sabihin po. Una, maaring furious, carrier or bearer. Maaring genetria, came from the Greek verb genau. Ano po? Ibig sabihin po ay to beget or giver. Pero yan po ay hindi nangangahulugan na si Maria ay ina ng Next Diyos. question. Very pag-Greek at Pahibri. Next question. As a premise, Brother Erwin, mali yung sinabi mo, yung mga Greek, hindi Greek word yun. Ang Greek word dito is tokos from taken. Sa Greek dito, sa Greek Bible ko. So aminin mo ngayon, hindi, nagmamarunong ka lang, hindi mo talaga alam ang Greek. Kasi may Greek dictionary ako, may Greek Bible, letra po letra, at Greek lexicon. Ikaw pala, wala dyan. Nagsisearch ka lang dyan sa Google o sa cellphone mo. So aminin mo lang ngayon, hindi mo na-mention yung teken, tekes at tokos, na nagkamali ka, hindi mo talaga alam ang Greek. Yes or no? Sagot. No. Kasi yung bearer, kagaya ho sa English grammar, marami pong mga synonymous term. Hindi lang naman tokos ang ibig sabihin ng bearer.
Meron po sa mga synonymous terms. Maaring hindi nyo rin alam yung sinabi ko kasi nakafocus Next lang question. kayo sa Next question. So, I Next think question na. Anong hindi ko nagpapatunay. Next question na. Isa lang ang synonymous term sa taken, tokos, bring forth, nanganak. Anong Greek word nun? Ang isa lang na Greek word, absolutely one Greek word na synonymous sa nanganak. Ano sa Greek? Ang absolutely one synonymous term sa Greek word na tokos, taken. Anong Greek word yun na synonymous? Kung alam mo. Hindi mo alam, nagmamarunong ka eh. Sige, sagot. Okay, sagot. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Objection muna. Brother Erwin, ano yan? Objection, Mr. Moderator. Hindi ho kasi grammar yung aming pong Greek grammar yung aming topic. Okay. Ang aming pong topic is si Maria ay ina ng Diyos. Malino po yan sa topic. So kung pupunta po kami sa Greek grammar, hindi rin po yun nagpapatunay na si Maria ay ina ng Diyos. Okay, Kasi ang okay. pagiging ina ng demonya na nababasa sa grammar. Okay. So, ang objection dito, yung out of topic daw yung tanong. Brother Alvin, may counter objection ka ba? Simple counter-objection, Badras, Mr. Moderator. Daldal niya, galing si Big Bear, on the record niya sa video, nga meron daw na synonymous term sa tekes, teken, tokos. Ano yung synonymous? So, valid yung tanong ko. Hindi lang niya masagot kasi nagmamarunong to. Hindi alam ng... Okay. So, ganito. So, ganito, magde-decide muna ako sa tanong na ito. Actually, yung objection dito yung sa out of topic. However, yung ano kasi, yung pagtatanong kasi dito, ito na yung sunod-sunod na follow-up ba? Lalong-lalo na dito sa second cross, mga kapatid, na talagang tinatanggap ko lagi yan as a valid question naman. However, meron tayo ulit na 10 seconds na kung talagang hindi para sa'yo bro ay hindi yun pasok, pwede mong ipaliwanag doon or talagang sagutin mo bro kung ano yung Greek daw or common na ano daw, common na Sila mo na yun. Sinanomen daw doon. Bro Erwin, anong gagawin natin? Gagamitin mo ba? Actually, 10 seconds? Sige po, sagutin natin po for the sake of arguments ni Mr. Yung Alvin. 20 seconds to bro. Sige, yung 30 seconds po. 20 seconds, proceed. Yung synonymous term po ng salitang tokos, marami siyang synonymous terms sa Greek. Una na po, yung sinabi ko kaninang genetria. Ano po? It means bearer. Galing sa salitang ginaw. Ano po? Marami pa. Next question, 20 seconds. Next question. Marami pa. Next question. Marami. Next question, last 50 seconds. Next question. Isa lang dito ang synonymous ng tokos, bearer, meter lang, mother, meter. Walang iba eh. So ngayon, nagsisinungaling ka, nagmamarunong ka sa Grego eh. Wala ka pala sa kalingkingan ko sa Grego. Yes or no? Nagsisinungaling ka. Hindi mo Yes pala or alam. no? Sana. No. No. Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong binigay. Bagaman yun ay out of topic, pero meron pa rin akong binigay. Yung synonymous term po ng tokos or sa English ay Time stop muna. Objection ng... Wait lang bro ha. Nag-object yung kabilang panig. Alvin, ano yan? Isa lang dito. objection. Wait lang bro. Mauna muna. May counter ka dito ha. Bro Alvin, pakulit bro. Yung mga anak, walang iba eh. Yung nanay lang talaga mga anak, nanay, mga anak. Isa marami daw eh. Marami daw, brother. Isa lang dito sa lexicon. So, kinontra niya. Hindi pa alam. Nagmamarunong to. Hindi alam sa Grego. Okay. So, Isa lang. Okay na bro Alvin. So, ganito bro. Nag-object ka doon sa pagpapaliwanag niya doon sa sinabi. Yes, marami daw. Brother, okay na. Brother Erwin, meron ka bang counter objection sa kanyang in-object? Counter objection, Mr. Moderator. Binigay ko na po sa kanya yung mga synonymous term ng Greek na tokos or sa English ay bearer. Ibig sabihin, genema, genaw. Marami na akong binigay. Okay. So, ganito. Yan ay mga
synonymous Greek term Okay, okay. ng word Okay, focus. bro. Okay. Okay na, bro. Okay na, bro. So, okay na, bro. Kasi para hindi tayo humaba dito sa objection kasi pasasagutin talaga kita dyan. Ganito, Brother Alvin, doon sa pagpapaliwanag niya, kahit hindi kasi ako judge dito, kahit tama yan or mali, nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling sa moderator, that is a valid answer pa din. 20 seconds ulit, Brother Erwin. Pakisagot, bro. Sige po. Gaya na ako pong sinabi ko kanina, meron pong mga synonymous terms ang salitang tokos or bearer sa English from Greek. Genau, genema, genesis, marami. Birth, to beget. Time. 7 minutes time. Time na, bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate at dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Erwin mga kapatid ng Seventh-day Adventist para sa pagiging negatibo na si Maria ay ina ng Diyos. Brother Erwin, 5 minutes. Your time start now. Okay po. So, for conclusion, mga minamahal na mga kapatid, mula po kanina, hindi ho talaga naitindig ni Brother Alvin yung kanya pong tema, napapatunayan niya si Maria ay ina ng Diyos. Sapagkat unang-una, yung kanyang papatunayan, wala naman sa Biblia at walang ganong turo ang Biblia. Ano po, hindi galing kay Kristo, hindi ginamit ni Kristo yung terminong si Maria ay ina ng Diyos. Bagkos, ang itinuturo ni Kristo, hindi nakapokus kay Maria, kundi nakapokus sa Diyos. Pangalawa, hindi rin po ito ginagamit na termino ng mga apostoles ni Kristo. So, hindi po galing sa Biblia, hindi po galing ang theology at ang pangunawa na ito ay hindi galing sa Biblia, hindi galing sa kanila. Ito lamang ay galing sa inyong mga konsilyo noong 4th century. Doon sa Ephesus. Galing lang po yun. Kayo na po ang nag-imbento nun, hindi galing sa Biblia yun. Yung reasoning at ang philosophy hindi galing sa Biblia, kundi galing po sa inyong sariling pangunawa. Kaya nga po, tama si Kristo, re-recognize daw po natin yung taong nagsasalita ng katotohanan kung ano ang kanyang itinuturo, kung ito ba'y galing sa Diyos o siya ay nagsasalita sa kanyang sarili. Napatunayan ko po at natutulan ang kanyang tema na unang-una si Brother Alvin ay ginagamit niya yung kanyang sariling pangunawa. Kasama doon sa pangunawa ng Biblia kasi unang-una yung mga talatang ginamit niya hindi nagpapatunay na si Maria ay ina ng Diyos. John 2:1, Matthew 1:21, hindi nagpapatunay yun. Bagkus, kung titingnan natin ang larger context, yung tinatawag, yung immediate context, nagpapatunay yun. Nagpapatunay yun na si Maria ay ina sa pagiging tao, sa humanity ni Jesus Christ, hindi sa pagiging Diyos. Kaya nga, word for word, wala kang mabasa ganun pero tinitwist ni Brother Alvin para lang may tayo ng baluktot. Hindi pa rin perfectly upright. Baluktot nga lang, ano po. So, hindi napapatunayan. Kaya nga po, balikan ko po yung aking tatlong poste. Una, yung theology at terminology na si Maria ina ng Diyos, hindi po galing sa Biblia yun. Yun ay mapanlilang at pandarayang teaching po ng Roman Catholic Church at sad to say, billions of followers ng Roman Catholic Church ang yumayakap po sa doktrina pong yan. Kaya marami po na-deceive. Number 2 po, hindi po itinuro at binanggit ng Biblia. Hindi tinuro ni Kristo, hindi tinuro ng mga alagad. Pero binanggit ni Brother Alvin. Mas papanigan ko ang mga alagad at si Kristo na hindi nila tinawag si Maria ina ng Diyos. Pero hindi ko paniniwalaan ito si Brother Alvin sapagkat
sumasalungat po yung kanyang paniniwala sa paniniwala ni Kristo at ng mga apostol na si Maria ay hindi ina ng Diyos. Hindi nga nila ginamit yung terminology na yan eh. Pangalawa, delikado po talaga yung paniniwala na yan. Bakit? Naghahatid dito sa tao, nag-confusion at sa maling paniniwala ng pagtingin kay Maria. Kaya nga po, in reality, sa paniniwala ng Roman Catholic Church, yung paniniwala nila na si Maria ina ng Diyos. Kaya nga po, sinasamba na nila si Maria eh. Ginagawan pa nga ng rebulto eh. Inahagkan, pinaprosesyon, at nananalangin na, Hail Mary, full of grace, panalangin mo kami sa Diyos. Pansinin mo yan? Pangalawa, maraming mga Katoliko ang naniniwala kay Maria na Queen of Heaven. Pansinin nyo? Pero sa Biblia, yung Heaven na tinutukoy ay tumutukoy yun sa mga Diyos-Diyusan. Kaya ang nangyari kay Maria sa stand ng Roman Catholic Church, naging Diyos-Diyusan na rin. Yung intercession ni Mary, paniniwala nila na si Maria ay namamagitan sa Diyos, kaya nananalangin sila kapag nagkakasala sila, nananalangin sila kay Maria. Panalangin mo kami sa Diyos. Humihingi sila ng pabor kay Maria, which is very wrong and unbiblical teaching. Tanging si Jesus Christ lamang po ang mediator at tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Si Kristo lamang. 1 Timothy 2 verse 5. Kaya nga po, yung paniniwala na si Maria ay ina ng Diyos, that is very heretic doctrine. That is very non-biblical doctrine. Kaya galing lamang po yan sa Roman Catholic Church. Sir Alvin, I appreciate your presentation, but biblically speaking and theologically speaking, yun po hindi po biblical at hindi po makatotohanan. Ang katotohanan po ay na si Maria po ay hindi ina ng Diyos. Salamat po. Diyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion at ako tayo sa 5 minutes na final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Maria ay ina ng Diyos. Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Your time starts now. Kaya pala nag-close camera si Erwin kasi may idea na to na mas alam ko ang Greek at Hebrew siya wala eh. Kasi gusto niya mag-search dyan sa Google o sa translator niya kung ano man, nakachamba yung M na dali, yung Hebrew. Pero hindi pala alam niya. Nagtanong sa akin ano ang mother in Hebrew. Alam ko M pero that's not the issue. Yung Yeshua, Diyos. Ngayon, tinanong ko, nag-search agad, nakita ang M, nakachamba. Dito, sinundan ko sa Tokos, Tekes, hindi nakakita nakulang, gusto ko pa buksan. Hindi nga nag-ask si Brad Rush ang moderator, pwede ba buksan, Brad Erwin? Style lang mga sinungaling at manloloko to deceive people para patunugin, mag-bluff na marunong. Wala palang marunong. Walang marunong talaga sa Sabadista si Bacalares, takot na takot yan sa akin, hindi lang kay Padre Darwin dahil alam niya ng Greek at Hebrew, alam ko patunay Hebrew and Greek Reader's Bible. Reader's Hebrew, Greek, Old and New Testament. Wala ka nito, Pastor Erwin. Paano ka maging ministro ng salita ng Diyos? Hindi mo alam ang Grego, napatunayan ngayon. Hindi mo alam ang Hebrew, pati na Latin, lalo na Latin. Hindi mo talaga alam. Zero kayo, mga Sabadista. Hindi lang ikaw, pati si Mrs. White at si Mr. James White, mga pundador nyo in 1863, doesn't know Greek, doesn't understand the English. So ngayon, yan, napatunayan yan. Nagmamarunong ka lang. There is only one synonymous sa tokos na bearer. Yan ang noun tokos, noun form. Pero ang verb form is tekes, teken, brought forth, unang anak. Hindi mo pala alam, hindi mo nasabi. Pumunta ka sa ibang mga Greek words na hindi naman yan sinasabi ng lexicon at ng dictionary. Wala ka concordance. Concordance, may dictionary ba yan Mali nga yung lapuan mo. Hindi mo naintindihan ng concordance. Hindi mo nga alam yung concordance, hindi mo alam So ngayon, nabisto kita na meter lang talaga, mother. Ang mga anak, mother. Kung mother, mga anak. Ang mga anak, mother lang. Wala nang iba dyan. Ang tatay mo ba, mga anak, sa'yo?
Nanay nga si Santa Maria eh. Kaya nabisto kita. Ngayon, nagmukha kang maya at ibon na bingi at bulag na sinabi mo na out of topic, sinistorious. Kinistorious ka nga. Human person, kasi naging ina lang si Mama Mary sa human person ni Kristo. Mayroon palang human person si Kristo. Human nature lang. Ang person talaga ni Kristo, divine nature, God. Romans 9:5. Galatia 4:4. Iyan din yung madinay. Historianism pala kayo, heretic. Sabi ka, heretic sa Gitamundok at sa Katoliko. Ikaw palang heretic. Ikonontra pa ba konsilyo? Dalawa pa. Epeso, konsilyo ng mga church fathers, obispo at mga kardinales, Santo Papa, konsilyo ng Chalcedon. Ngayon, 1862 kayo sumulpot mga Sabadista. Ikaw pala heretic dito sa history. Tapos sabihin mo, out of topic, style mo na lang yan para makaiwas ka. Pero dito, sa video dito, masakit to eh. This is very hard to swallow, appeal to swallow to any side. Hindi lang kayo Sabadista, pati mga Saksi ni Jehovah, dinamay mo lahat, pati Muslim, pati mga born again, nakontra sa Mother of God. You are an historian heretic, nestorious, kasi mother of the human person only, human nature, not of the divine person, not mother of God. Tutol na tutol sa nestorious sa heretiko. Di pinapalo siya nga ng konsilyo ng Efeso. Alam mo yan sa history. I-deny mo lang, pinapalo siya nga ng Council of Chalcedon, mga Santo Papa sa Roma. Ngayon wala na mga sinistor, patay na kayo naman ang sumunod. Kasi mga heretiko, Satan would recycle the same heresy to you. Hindi lang kayo, pati mga Katoliko, sila grupo nila Pope Fernandez dito sa Cebu. O dinibate ko, Mother of God, literal sa Biblia. Ganun din ang argumento ko. Natalo ko sila. Kayo sa Badisa, sa labas pa ng Katoliko, natalo ko nga sa loob ng Katoliko. Kayo pag... Kaya, Pastor Erwin, kaibigan kita ho, dating personal, pero nabisto talaga kita dito. You know nothing about Greek, Hebrew, and Latin. English, Tagalog, Cebuano lang. Pinakita mo dyan, concordance. That's not about Hebrew, Greek, and Latin yung concordance. Alam mo yan, na mali ka. Wala ka talagang Hebrew, Greek, Reader's Bible. Ito talagang tama. Hindi ka marunong magbasa nito eh. Hebrew and Greek Reader's Bible talaga. Ayan. So, sana matuto ka. Next time, if I'll challenge you, sabihin mo, surrender ako sa iyo, Sir Alvin. Believe talaga ako sa iyo. Iba lang Katoliko. Wag lang ikaw. Kasi yung mga kasama mo dyan, umayaw nga sa akin. Mas magaling ka pa kay Obidos. Mas magaling ka pa sa mga Sabadista sa iba dyan sa Manila, mga debater nyo. Ayaw na nila sa akin lahat eh. Kaya nga wala na akong debate sa Sabadista. Ikaw ngayon, natuto ka yun, na-lection kita. So I'm sorry to tell you, you flunked in this debate. You miserably failed in this debate. Wala kang alam sa Greek, wala kang alam sa Latin, sa Hebrew, English at Tagalog, Cebuano, wala kang alam sa meaning. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Roman Catholic and Seventh-day Adventist sa katawan ni Brother Alvin and Brother Erwin, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng nanood ngayon, mga kapatid, at makakapanood pa nito sa mga magre-review. Unahin natin si Brother Alvin, bro. Pasalamat ka muna, bro. Yes, maraming salamat una sa Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon na buhay pa ko hanggang ngayon, kaya nagdebate kami ni Brother Erwin. Tapos kay Brother Rasha, ang ating moderator dito at ating operator, no? Ang talagang chief admin ng Rasha TV na pinaka number 1 ngayon sikat sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo, basta Pilipino na debate sa reliyon dito kay Rasha. Tapos sa lahat ng mga kaibigan ko, John Paulo Macalino Cruz, alias Boy Letra, sila General Ramon Mapalo Naul na always encouraging me, mga CFD to, na silent CFD behind my back, si Brad General Chris Catris Bernabe, marami sila Sister Gingy, mga babae din, sila sister, yung mga kaibigan din ni Brad Rasha, lahat ng Catholic Faith Defenders ito sa buong Pilipinas, pati yung grupo nila Father Darwin Gitgano. Salamat sa inyo mga brother, no? Siguro if I'm out of this world, God will take me away. I'm very happy to go because marami na pala tayo dito nakasunod. At itong mga debate ko, I will leave my video uploads ni Boy Letra forever and ever hanggang pagbalik ni Kristo. Analo na tayong Katoliko. To all the glory of God. Pro Deo et Ecclesia. Brother, hanggang dito na lang. Good night, God bless. Okay, so pasalamat din, Brother Erwin, bro.
Okay po, so unang-una po, nais kong pasalamatan ang ating pong kaibigan, si Brother Alvin Gitamundok. Maraming salamat po, sir. Talagang Welcome. maganda yung ating pong usapan. Ano po, marami din po akong natutunan sa inyo. And I hope marami din po kayong natutunan sa ating pong pagpinag-aaralan. At maraming salamat din po sa mga nakikinig via online sa ating sa lahat ng audience po ng Rasa TV. Subaybayan niyo po palagi po ang Rasa TV sapagkat marami po tayong matutunghayan ng mga katotohanan. Maaring kayo yung mga walang Bibliyang hawak-hawak, pero kapag kayo nanood po ng Rasa TV, marami po kayong matutuklasan ng mga katotohanan. Ano po? Kayo na po ang mag-judge personally. Ano po? Maraming salamat din po sa atin pong magaling na moderator. Brother Rasha, maraming salamat po sa pagkakataon. At sa lahat po ng mga Adventist and non-Adventist audience po na nanonood po ngayon, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Makasumpong po ang bawat sa atin po ng katotohanan. Basta tandaan lang po natin ang sabi ni Kristo na makikilala ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Ano po? Makikilala ang gumagawa ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng turo kung ito ba'y galing sa Diyos o kung siya nagsasalita sa kanyang sarili. John 7 verse 17. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Okay.